Bumubuhos ang malakas at walang patid na ulan dala ng habagat nang huminto ang sinasakyan kong Grab sa madilim at malawak na driveway ng bahay ko sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang. Iyon ang klase ng walang awang ulan sa Metro Manila na tumatagos hanggang buto sa sandaling lumabas ka ng sasakyan. Kagagaling ko lang sa 4 na oras na nakakapagod na connecting flight mula London hanggang Naiya, matapos tapusin ang isang labis na sensitibong investigasyon sa corporate fraud na umubos sa bawat patak ng aking pisikal at mental na enerhiya. Nangangawit ang leeg ko. Mahapdi ang mga mata ko mula sa ilang araw na pagbabantay sa mga anomalya sa spreadsheet. At ang maleta ko ay parang puno ng mga bloke ng semento. Ang tanging gusto ko lang sa buong mundo ay ang sarili kong kama, ang sarili kong katahimikan, at ang nakakapanatag na ilusyon ng aking normal at tahimik na buhay. Bukas ng gabi pa dapat ang uwi ko. Ang pag-uwi ng mas maaga ng isang buong araw ay dapat sanang maging isang tahimik na biyaya, isang bihirang pagkakataon para matulog ng 12 oras nang walang istorbo bago harapin ang realidad ng aking asawang, malayo ang loob sa akin, at ang aking pamilyang walang katapusan ang hinihingi. Binayaran ko ang driver, kinuha ang mga gamit ko, at nagmamadaling umakyat sa mga hakbang ng balkonahe. Bahagyang nadulas ang basa kong sapatos sa baldosa, binuksan ko ang mabigat na pinto gamit ang pamilyar at tahimik na lagitik ng susi, humakbang papasok, at hinayaan ang init ng bahay na yakapin ako. Iniwan ko ang tumutulo kong coat at payong sa may pasukan, ang basa kong medyas ay bumaon sa mamahaling handwoven na inabel rug sa pasilyo. Sobrang init ng bahay, halos nakakasakal, at ang amoy ay humampas sa akin bago pa man maproseso ng utak ko na walang nakabukas na ilaw sa unang palapag. Ito ay isang nakakasakal at pamilyar na alon ng matapang na vanila, dinurog na sampaguita, at mamahaling musk. Hindi ko iyon pabango. Kay Daphne iyon. Si Daphne ang nakababata kong kapatid. Sa paningin ng ibang tao, isa siyang sikat at nag-aambisyong social media influencer na ang buhay ay isang perpektong feed ng mga luxury vacation sa Boracay at Palawan, designer na damit, at aesthetic na kape sa BGC. Sa mga magulang namin, siya ang paboritong anak, ang palaging biktima ng hindi pag-intindi ng mundo, isang marupok na henyo na kailangan lang daw ng kaunting oras at mas maraming pera ko para makahanap ng direksyon sa buhay. Pero para sa akin, isa siyang linta. Isang maganda at malupit na linta na ang buong marangyang pamumuhay ay palihim na pinopondohan ng aking nakakamatay na uwantipang oras na trabaho, linggo-linggo sa pag-audit ng mga supply chain spreadsheet at paghuli sa mga corporate embezzler. Huminto ako sa ibaba ng malaking hagdanan, ang puso ko ay tumitibok ng mabagal, magulo, at masakit na ritmo sa loob ng dibdib ko. Madilim ang buong bahay, pero may manipis na gininto ang liwanag na nagmumula sa landing ng ikalawang palapag. At doon ko ito narinig, ang mahina at pamilyar na tunog ng tawanan na nagmumula sa pasilyo sa itaas. Hindi lang ito ordinaryong tawa. Isa itong mababa at matalik na halakhak na sinundan ng isang malanding hagikik. At nanggagaling ito sa master bedroom, sa kwarto ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ko ibinagsak ang mga maleta ko para gumawa ng ingay. Tahimik lang akong umakyat sa hagdan. Ang basa kong medyas ay walang ginawang ingay sa makinis na kahoy na baitang. Sa bawat hakbang ko, pabigat ng pabigat ang hangin. Tila ba pinipigilan ng mismong bahay ang paghinga nito, naghihintay sa hindi maiiwasang pagsabog. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto. Siguro mga 3 o 4 na pulgada, sapat na para makalabas ang mainit na dilaw na ilaw sa madilim na pasilyo. Hindi ko ito itinulak ng pabigla. Hindi ako sumigaw o nagwala para magtanong kung anong nangyayari. Tumayo lang ako sa maliit na puwang na iyon, parang naparalisa, at pinanood ang buong mundo ko, ang buong pag-intindi ko sa buhay ko, na gumuho at maging isang napakalamig at napakapangit na katotohanan. Casual na nakaupo si Daphne sa gilid ng kama ko. Suot niya ang silk robe ko, ang may maseselang burda na binili ko pa para sa sarili ko sa Paris noong 1 taon bilang premyo sa pagpapasara ng isang malaking kaso. Nakasampay ito ng maluwag sa kanyang mga balikat. Ang kanyang perpektong kulay kayumangging mga binti ay kaswal na nakakrus. Si Bowen, ang asawa ko sa loob ng 5 taon, ang lalaking nangakong poprotektahan ako, ay nakahiga sa kanyang gilid sa tabi ni Daphne. Nakasandal siya sa kanyang siko, may hawak na kalahating baso ng aking napakamamahaling vintage red wine
nag-i-scroll sa kanyang phone habang may tamad at nasisiyahang ngiti sa labi. Mukha siyang sobrang relax. Mukha siyang lalaking nasa eksaktong lugar na gusto niyang kalagyan. Ang hangin sa baga ko ay tila naging abo. Lumabo ang gilid ng paningin ko. Lahat ng pinaghirapan ko, ang multimilyong pisong bahay na binabayaran ko ang mortgage, ang kasal na isinakripisyo ko ang sarili kong karera, at kaligayahan para lang mapanatili, ang walang katapusang pag-ako ko sa mga utang ng pamilya ko, lahat ng iyon, ay isa lamang komportable at marangyang palaruan para sa kanilang dalawa. Hindi lang sila, basta may relasyon. Ginagawa nilang sariling bahay ang buhay na ako ang nagtayo. Inilapat ko ang kamay ko sa kahoy na pinto at itinulak ito ng tuluyan. Tumama ito sa pader na may mabigat at garalgal na tunog na umalingaw-ngaw na parang putok ng baril sa tahimik na kwarto. Napatingala si Bowen mula sa kanyang phone. Nanlaki ang mga mata niya ng isang iglap. Isang maikling bakas ng matinding gulat na agad ding napalitan ng kanyang nakasanayan at nakakakulo ng dugong blangkong ekspresyon. Hindi siya tumalon mula sa kama. Hindi siya nagkumahog na takpan ang sarili o nauutal na magbigay ng desperado at magulong palusot. Tiningnan niya lang ako na parang isa akong nakakainis na Grab delivery driver na umistorbo sa tahimik niyang gabi. Pero si Daphne, hindi man lang nagulat. Walang ni isang kalamnan sa mukha niya ang gumalaw dahil sa konsensya. Humigop siya ng alak ng mabagal at sadyang pinakita. Ibinaba ang kristal na baso at tinitigan ako pabalik. Walang kahit anong pagsisisi sa kanyang malalaki at perpektong naka-makeup na mga mata. Ang naroon lang ay tagumpay, isang nakakasuka, baluktot, at malalim na kaligayahang nagmumula sa kanyang ngisi. Palagi niyang gusto ang kung anong akin. At sa isip niya, nakuha na niya ang pinakamalaking premyo. Aba, tingnan mo nga naman kung sino ang umuwi ng maaga, sabi ni Daphne. Ang boses niya ay umaapaw sa peking inosensya at nakakasukang tamis na nagpabaligtad sa sikmura ko. Umalis ka sa kama ko, sabi ko. Lumabas ang mga salita sa bibig ko bago ko pa man maproseso na nagsalita ako. Nakakapanindig balahibo ang pagiging kalmado ng boses ko. Isang patag at walang emosyong bulong na kabaligtaran ng marahas at malakas na lindol na sumisira sa dibdib ko. Tumawa si Daphne. Isa itong matalim, nakakairita, at aroganteng tunog. Sumandal siya sa headboard ng kama. Sadyang hinayaang bumaba ang silk robe mula sa kanyang kanang balikat para makita ang kanyang collarbone. Hay nako, tigilan mo nga ang pagiging sobrang madrama, Sloan. Palagi ka naman kasing nagtatrabaho, lumilipad sa kung saan-saan. Binabalewala ang obligasyon mo bilang asawa rito. May kailangang sumama sa kanya kapag nagdesisyon kang mas importante ang mga spreadsheet mo kaysa sa kasal mo. Mabagal kong inilipat ang tingin ko kay Bowen. Hinintay kong may sabihin siya na ipagtanggol ako, na magpakita man lang ng katiting na pagsisisi, na sabihan si Daphne na tumahimik, na humingi ng tawad, na gawin ang anumang aksyon, na ginagawa ng isang asawang na huling binabasag ang kanyang mga sumpa. Sa halip, nagpakawala siya ng isang malalim at inis na buntong hininga, sinusuklay ang kanyang perpektong nakastyle na buhok na tila ba ako pa ang walang modo. Sloan, parang awa mo na. Huwag kang magsimula ng malaking away ngayon, bulong ni Bowen. Hindi man lang umuupo. Nakakapagod ang buong linggo ko sa firm. Sobrang pagod ako para sa mga madrama mong sermon ngayong gabi. Mag-unpack ka na lang muna. Ang pagtataksil ay hindi isang matalim na kutsilyo sa puso. Isa itong mabagal at nakakaparalisang lason. At habang nakatayo ako roon, tuluyan ko nang nakita ang kamandag na malayang dumadaloy sa kanilang mga ugat. Hindi sila takot sa akin. Hindi nila ako nirespeto. Tinitingnan nila ako bilang isang kagamitan. Isang mapagkukunan ng pera na gagamitin at itatapon kapag naging pabigat na. Humakbang ako papasok sa kwarto. Ang amoy ng kanyang vanilla na pabango ay pisikal ng nakakasakal. Umalis ka sa kama ko, inulit ko. Bumaba ang tono ng boses ko. Malamig at pinal. Nawala ang mapang-asar ng ngiti ni Daphne, agad na napalitan ng malupit at aroganteng simangot na karaniwan niyang ginagamit sa mga waiter o customer service worker na naglalakas loob na sabihan siya ng hindi. Bigla siyang tumayo, pino ang pagkakahawak sa tangkay ng baso ng alak. Naglakad siya papalapit sa akin. Sinakop ang personal na espasyo ko, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa arogansyang buong buhay na kinunsinti at pinrotektahan ng aming mga magulang mula noong araw na ipinanganak siya. Makinig ka sa akin. Ikaw na nakakabagot, malungkot,
at baliw na spreadsheet calculator. Sutsut ni Daphne. Lumapit ng husto kaya naamoy ko ang mamahaling alak sa kanyang hininga. Kung galit kang natutulog ako sa kama mo kasama ang asawa mo, mamatay ka sa inis. Pagkasabi niya ng huling salita, bahagya niyang itinagilid ang kamay niya. Tumapon ang madilim at mabigat na red wine mula sa kristal na baso, direktang bumagsak sa malinis at kulay kremang vintage rug na 6 na buwan kong pinag-ipunang bilhin. Ang madilim na pulang mantsa ay kumalat agad, bumaon ng malalim sa mamahaling hibla na parang sariwang dugong kumakalat. Tumawa si Bowen mula sa kama. Isang mababa, duwag, at nakakaawang tunog ng tunay na kasiyahan. Aliw na aliw siya sa kahihiyan ko. Doon mismo, sa eksaktong kristal at malinaw na segundong iyon, may isang mahalagang bahagi sa utak ko ang nabasag. Pero hindi ito ang puwaw ko. Ito ay ang pasensya ko. Hindi ako napahagulgol. Hindi ako lumuhod para magmakaawa sa pagmamahal o paliwanag ng asawa ko. Hindi ko sinigawan o sinampal ang kapatid ko. Ang nakakabulag at magulong galit sa dibdib ko ay agad na lumamig at naging isang matalim at nagyayelong lohika ng matematika. Isa akong corporate fraud investigator. Ang buong buhay ko, ang buong profesional na pagkatao ko, ay nakatayo sa paghahanap ng mga sinungaling, paggiba sa kanilang mga maingat na binuong peking kwento, at pagwasak sa kanila gamit ang hindi maikakailang ebidensya. Akala nila isa lang akong naglalakad na ATM, isang nakakabagot at inaasahang manggagawa na pwede nilang tapakan ng walang parusa. Nakalimutan nila kung ano ang trabaho ko. Tiningnan ko ang kumakalat na pulang mantsa sa rug. Pagkatapos ay tiningnan ko ang naghihintay at aroganteng mukha ni Daphne. At panghuli, tiningnan ko ang nakakaawa kong asawa. Wala na akong sinabing iba. Tinalikuran ko sila at naglakad palabas ng kwarto. Dumiretso ako sa pasilyo patungo sa aking home office. Ang tanging espasyo sa malaking bahay na ito na tunay na pag-aari ko. Isinara ko ang mabigat na kahoy na pinto at inilak ito. Ang matibay na lagitik ng kandado ay tila nagkulong sa tunog ng matagumpay na tawa ni Daphne na umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Naupo ako sa madilim kong opisina. Ang malamig at asul na liwanag ng aking 2 monitor ang tanging nagbibigay liwanag sa kwarto. Tapos na akong maging biktima. Ang tunay na pangangaso ay magsisimula pa lang. Naranasan mo na bang mapagtanto na ang buong buhay mo ay isang scam na pinapatakbo ng mga taong pinakamamahal mo? Ang katahimikan sa opisina ko ay nakakabingi, dumidiin sa mga eardrum ko na may mabigat na pisikal na puwersa. Sa labas nitong makapal na pintong kahoy, ang bahay ay pakiramdam ko'y banyaga na nahawahan na ng presensya nila, narumihan ng kanilang kawalang hiyaan. Sumandal ako sa aking ergonomic leather chair. Ipinikit ang mga mata ko at hinayaan ang malamig na hangin mula sa aircon na dumampi sa mukha ko. Kailangan kong mag-focus. Ang mga kamay ko ay nakalutang sa ibabaw ng mechanical keyboard. Ngunit ang aking mapanuring isipan, na kadalasang matalas at laging nakatingin sa hinaharap, ay marahas akong hinihila pabalik. Kinakaladkad ako sa leeg papunta sa museo ng aking sariling kahihiyan. Hindi ito ang unang beses na sinaktan nila ako. Ito lang ang unang beses na nagkaroon sila ng lakas ng loob o marahil ng katangahan na gawin ito ng harapan. Nagplay ang mga alaala sa likod ng nakapikit kong mga mata na parang high-definition security footage na sadyang pilit kong binalewala sa loob ng maraming taon. Ang unang ebidensya sa aking mental na museo ng sakit ay isang malamig at maulang Martes ng gabi. 3 taon na ang nakararaan. Kakakuha ko lang ng isang malaking promotion. Nakuha ko ang una kong senior auditing role sa firm matapos ang ilang taong pagtatrabaho ng 80 oras kada linggo. Sobrang pagod ako, pero labis na ipinagmamalaki ang sarili. Nagpabook ako ng mesa sa pinaka-eksklusibo at pinakamahirap makuhang restaurant sa Makati. Nagbayad ng malaking non-refundable deposit para lang ipagdiwang ang tagumpay ko kasama ang pamilya ko. Naupo ako roon sa mesa ng buong 2 oras. Natunaw na ng tuluyan ng yelo sa mamahalin kong sparkling water. Ang mga waiter ay binibigyan ako ng mga nakakaawang tingin na nakakakilabot at pagkatapos, dumating na ang tawag. Hindi si Bowen ang tumawag para sabihing naipit siya sa traffic sa EDSA. Ang nanay ko, si Cora. Umiiyak siya, nagpapanik, mataas ang boses dahil sa madramang takot, inaresto si Daphne. Gumawa siya ng isang malaking iskandalo nang lasing siya sa isang high-end boutique sa Greenbelt. Binasag ang isang display window dahil lang ayaw tanggapin ng manager ang isang expired na discount code. Sa halip na ipagdiwang ang mga taon ng paghihirap ko, ginugol ni Bowen at ng mga magulang ko ang buong gabi sa presinto ng pulis
Hawak ang kamay ni Daphne at nagbabayad ng piyansa. Nang makauwi ako ng gabing iyon, pagod na pagod at labis na napahiya sa walang lamang mesa sa restaurant, kinorner ako ni Bowen sa kusina. Sinabihan niya akong sobrang makasarili ko at walang puso dahil iniintindi ko pa ang isang walang kwentang dinner habang ang kapatid ko ay nakakaranas ng mental health crisis. Nulun ko ang sakit. Palagi kong nilulunok ang sakit para lang mapanatili ang kapayapaan. Ang ikalawang ebidensya ay ang bank statement 2 taon na ang nakararaan. Kaswal akong nag-login sa aming joint high-yield savings account sa BDO para i-check ang interest rate para lang matuklasang nawawala ang eksaktong 1.25 milyong piso. Ang pera ay basta na lang naglaho. Nagpanik ako, nahulog ang puso ko sa tiyan ko, buong-buong naniniwala na nanakaw ang aming identity o nahack kami. Nang komprontahin ko si Bowen sa sala, hindi niya man lang ako matingnan ng diretso sa mata. Nakatitig siya sa sahig, inililipat ang bigat ng kanyang katawan, at bumulong ng isang napakalabong palusot tungkol sa isang biglaang medical emergency ni Daphne. Sabi niya, para raw ito sa uninsured na alternative treatments na desperadong kailangan ng kapatid ko para sa kanyang chronic anxiety. Tumawag ang mga magulang ko pagkalipas ng 1 oras, isang planadong atake. Pinuri nila si Bowen dahil naging totoong anak daw siya sa kanila. Dahil sumalo siya sa responsibilidad habang ako ay abala sa pagbibilang ng barya at sinabihan akong dapat matuto akong maging bukas palad at maunawain tulad ng asawa ko. Nalaman ko 3 buwan pagkaraan mula sa isang walang ingat na Instagram story ng isang mutual friend na ginamit ni Daphne ang bawat sentimo ng 1.25 milyong pisong iyon para pondohan ang kanyang 2 buwang luxury backpacking trip sa Europe. Nag-hire pa ng photographer para gumawa ng content para sa kanyang walang kwentang social media page. Nang sigawan ko si Bowen, sumisigaw hanggang sa mamalat ang lalamunan ko, sumumpa siya sa buhay niya na hindi na niya ito uulitin. Nangako siyang nasa panig ko siya, pero hindi na bumalik ang pera. Hindi kailanman humingi ng tawad ang mga magulang ko, at hindi kailanman naitakda ang mga hangganan. Nag-vibrate ng malakas ang phone ko sa salaming ibabaw ng desk ko. Hinihila ako pabalik sa malamig na realidad ng kasalukuyan. Umilaw ang caller ID sa madilim na kwarto. Tinatanglawan ang mukha ko. Si Lachlan, ang pinsan ko, ang pinakasunod-sunuran at dakilang alagad ng mga magulang ko. Tinitigan ko ang screen. Hinayaan itong mag-buzz. Pinapanood ang device na unti-unting gumagalaw sa desk. Tumatawag siya ng alauna ng madaling araw, na ibig sabihin ay nagsimula ng maghabi ng kwento si Daphne. Naipadala na niya ang kanyang mga tropa. Inabot ko at pinindot ang accept. Inilagay ang phone sa speaker nang walang sinasabing anumang salita. Ano bang problema mo, Sloan? Narinig ang boses ni Lachlan sa speaker. Malakas, agresibo, at umaapaw sa walang batayang pagmamagaling. Tumawag lang sa akin si Daphne na umiiyak ng grabe. Sabi niya, umuwi ka raw ng maaga galing sa trip mo at sinigawan mo siya na parang baliw dahil lang tinutulungan niya si Bowen na linisin ang kwarto. Tumitig ako sa kumukurap na cursor sa aking blankong monitor. Tinutulungang linisin ang kwarto habang suot ang silk robe ko at may hawak na baso ng vintage wine. Ang tindi ng sinungaling niyang ito, halos nakakabilib. Sobrang na-stress siya ngayon, Sloan. Patuloy ni Lachlan, hindi humihinto kahit 1 segundo para hayaan akong sumagot. Naghuhirap ang negosyo niya. Ang dami niyang pressure. At kailangan niya lang ng safe space para makapag-relax. Sobrang baliw ka na sa corporate career mo at sa pagdadamot ng pera mo na hindi mo na nga alam kung paano paligayahin ang sarili mong asawa. Hindi nakapagtataka na kailangan niya si Daphne para may makausap habang nag-iinarte kang parang reyna ng yelo. Kailangan mong mag-sorry sa kanya bukas ng umaga. Hindi na palalampasin ng pamilya ang malamig at toxic mong ugali. Naririnig mo ba ako? Hindi ako nakipagtalo. Hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko. Hindi ko sinubukang ipaliwanag ang mantsa ng alak o ang silk robe. Ang pakikipagtalo kay Lachlan ay parang pakikipagtalo sa isang pader na sadyang naiprogram ng nanay ko. Good night, Lachlan, sabi ko. Ang boses ko ay ganap na walang emosyon at pinatay ang tawag. Talagang naniwala silang napakahina ko. Palagi nilang napapagkamalan ang aking kalkuladong pasensya bilang purong katangahan. Itinulak ko palikod ang mabigat kong silya. Ang mga gulong ay dulas na gumulong sa floor protector
at naglakad papunta sa maliit na industrial-grade na fireproof safe na nakatago sa likod ng hilera ng mabibigat at leather-bound na mga libro tungkol sa pananalapi sa pinakababang estante ko. Yumuko ako at inikot ang mechanical dial. Ang malalakas na metallic na lagitik ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Sa loob, maayos na nakaupo sa ilalim ng passport ko, isang salansa ng emergency cash, at ilang lumang tax returns, ay isang makapal at selyadong Manila envelope. Kinuha ko ito. Pakiramdam ko'y mabigat ang papel sa aking mga kamay, at inilapag ito sa mismong gitna ng desk ko. Ito ang lihim na will and trust document mula kay Tita Greta. Bago siya biglaang namatay noong nakaraang taon, tinawag niya ako sa kanyang kama sa ospital. Si Tita Greta ang kaisa-isang tao sa buong angkan na nakakakita sa likod ng kakaibang obsesyon ng aking mga magulang kay Daphne. Nakita niya ng eksakto kung paano nila ako inuubos, kung paano nila minamanipula ang aking pakiramdam ng responsibilidad bilang panganay. Si Tita Greta ay mayaman, mas mayaman kaysa sa inaakala o isinuspetsa ng sinuman sa pamilya, at labis niyang kinamumuhian ang mga linta. Iniabot niya sa akin ang envelope na ito gamit ang mahihina at nanginginig na kamay, at pinasumpa ako. Tinitigan ako ng diretso sa mata, na huwag sasabihin sa sinuman ang nilalaman nito hanggang sa dumating ang tamang panahon. Binaklas ko ang wax seal at inilabas ang mabibigat na legal na dokumento sa desk. Ito ang titulo ng mismong bahay na ito. Nang unang bilhin namin ni Bowen ang malaking property na ito, nahirapan kami ng husto sa down payment. Nag-alok ang mga magulang ko na tulungan kami, pero may malaki at hindi katanggap-tanggap na kondisyon kung papayagan lang si Daphne na tumira sa bagong renovate na guest house nang walang bayad sa hindi matukoy na panahon. Agad ko itong tinanggihan. Pagkatapos, tila bigla na lang, isang hindi kilalang corporate trust ang bumili ng buo sa bahay at inalok kami ni Bowen ng isang napakababa at halos kahina-hinalang perpektong lease-to-own agreement. Akala ni Bowen ay nanalo kami sa loto ng real estate. Akala ng mga magulang ko ay napakaswerte ko lang. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang trust ay buong-buong pagmamay-ari ni Tita Greta. At sa kanyang pagkamatay, ang solong pagmamay-ari ng property, malaya sa anumang utang, ay inilipat ng direkta sa akin. Hindi kay Bowen, hindi sa family trust, kundi sa akin lang. Sinundan ng hintuturo ko ang nakaumbok na legal seal sa ibaba ng pahina. Natutulog sila sa kama ko, umiinom ng alak ko, umaastang parang mga maharlika sa bahay na buong-buo nilang pinaniniwala ang may karapatan sila. Pero sa mata ng batas, sa papel, si Bowen ay isa lamang month-to-month tenant at si Daphne ay isang literal na trespasser. Maingat kong itiniklop ang mga dokumento, ibinalik sa envelope at ligtas na inilock sa loob ng safe. Ang nakakasakal na lungkot ay tuluyan nang nawala ngayon. Isang malamig at labis na kalkuladong enerhiya ang dumaloy sa aking mga ugat, pinatalas ang aking pokus na parang talim ng labaha. Huhukayin ko ang mga libingan nila ng napakalalim, kaya hindi na nila kailanman muling makikita ang sikat ng araw. Nakatago ka na ba ng isang lihim na kayang agad na sumira sa mga taong sumira sa'yo? Kinabukasan ng gabi ay ang pinakahihintay na corporate fundraising gala ng kumpanya ni Bowen. Ito na marahil ang pinakamalaking gabi ng taon para sa kanyang public relations firm, isang high-stakes black tie event sa isang luxury hotel sa BGC kung saan ang milyon-milyong pisong donasyon sa charity ay walang gulo na humahalo sa malalaki at pinagkakakitaang corporate contracts. Bilang asawa ng isang mid-level director na nag-aasam ng promotion, inaasahan akong gampanan ang papel ng isang labis na nakasuporta at matagumpay na partner. Ang paglalakad papasok sa malaking ballroom na naiilawan ng chandelier, habang ang kamay ni Bowen ay bahagyang nakapatong sa likod ko, ay pakiramdam na eksaktong pagpasok sa isang karumal-dumal na crime scene kung saan ang pumatay ay taas noong hawak ang kamay ko. Suot ko ang isang simple at perpektong tahi na itim na gown. Ang buhok ko ay walang baho na nakapin at itinago ng makeup ko ang maitim na eye bags dahil sa walang tulog na gabi. Nakasuot si Bowen ng isang matalim at custom-fitted na tuxedo, ang buhok ay perpektong nakastyle, nagpapakawala ng kanyang kaakit-akit, ngunit ganap na walang laman ng ngiti sa bawat senior executive na dumaraan sa amin. Umarte siya na parang walang nangyari kagabi. Sa kanyang napaka-aroganteng isipan, umatras ako sa opisina ko para magmaktol at umiyak, at dahil doon, nanalo siya sa pagtatalo. Talagang naisip niya na ang pananahimik ko ay pagsuko. Akala niya basag na ako. Ngumiti ka nga, Sloan.
Bulong ni Bowen sa pagitan ng nakatiimbagang na mga ngipin, mahigpit ang panga habang nag-post kami para sa isang hired photographer malapit sa isang malaking natutunaw na ice sculpture ng logo ng kumpanya. Para kang attend ng burol. Subukan mo namang umarte na parang nasisiyahan kang suportahan ang karera ko kahit ngayon lang. Nakatingin sa atin ang VP. Nakangiti ako, Bowen. Sagot ko. Pinapanatiling walang emosyon ang boses ko, hindi pinuputol ang eye contact sa lens ng kamera. Lumipat kami patungo sa mga VIP table malapit sa harap ng entablado. Nasa kalagitnaan ako ng pakikipagkamay at paggawa ng formal, ngunit walang kwentang small talk sa vice president ng firm niya nang marinig ko ito. Ang nakakairita, malakas, at sobrang pamilyar na tawa. Dahan-dahan akong lumingon, at ang dugo ko ay tila naging yelo sa aking mga ugat. Nagpapalutang-lutang si Daphne, patawid sa makinis na sahig ng ballroom. Suot niya ang isang nakakabighani at sobrang backless na emerald green dress na mapanganib ang baba ng tabas sa harap. Ang buhok niya ay nakaayos sa isang elegante at komplikadong estilo na siguradong inabot ng ilang oras, at may bitbit siyang makinis na digital clipboard. Nagkukunwaring sobrang abala at importante. Dumiretso siya sa grupo namin, nilagpasan ako ng tuluyan, at huminto mismo sa harap ni Bowen. Bowen, kailangan? NG approval. Mo agad NG? Mga katire para sa distribution. NG champagne? Sa silantoksyon table? Sabi ni Daphne. Ang boss niya ay malandi? Sapat ang lakas para malinaw na marinig ng Vice President at ng lahat ng tao sa table namin. Nakatitig ako sa kanya. Ang ekspresyon ko ay parang nagyelo. Ano ba eksakto ang ginagawa mo rito, Daphne? Kumurap siya sa akin. Nanlaki ang mga mata. Nagkunwaring gulat na gulat. Oh my gosh! Hindi ba sinabi sa'yo ni Bowen? Nagtatrabaho ako bilang freelance assistant niya para sa event. Ang expertise ko sa social media at mga influencer connections ang eksaktong kailangan ng firm niya para sa digital outreach campaign ngayong gabi. Paid gig to. Mabagal kong tiningnan si Bowen. Bahagyang namumula ang mukha niya. May pahiwatig ng pamumula na gumagapang sa leeg niya, pero agad niyang pinalaki ang dibdib niya, sinusubukang magmukhang awtoridad, at buong-buong kontrolado ang sitwasyon sa harap ng mga boss niya. Isa itong napaka-last-minute na executive decision, Sloan. Kailangan ni Daphne ang high-level networking experience para sa agency niya, at desperado akong kailangan ng taong mapagkakatiwalaan ko na mag-handle sa mga VIP guests nang hindi na kailangang bantayan bawat galaw. Taong mapagkakatiwalaan niya. Ang mismong kabalintunaan ng sinabi niya ay parang lasang mapait na barya sa bibig ko. Bago pa ako makapagsalita muli, bago ko pa maproseso ang kapal ng mukha na dalhin ang kabit niya sa corporate event at tawagin itong assistant, humakbang papalapit sa akin si Daphne. May hawak siyang punong-puno at mabigat na baso ng red wine. Humakbang siya, at sakto sa script, nagkunwari siyang natisod sa laylayan ng mahaba niyang berdeng damit. May isang malakas at madramang singhap. Lumusob siya paharap. Ang kamay niya ay marahas na umangat. Ang madilim na likido ay malakas na tumalsik sa harapan ng aking tailored na itim na damit, agad na bumaon sa mamahaling tela. Ang malamig na alak ay tumulo sa aking dibdib at naipon sa baywang ko. Isang sama-samang, takot na singhap ang umalingaw-ngaw mula sa mga nakapaligid na executive at kanilang mga asawa. Tila huminto ang musika sa loob ng isang iglap. Oh my God, sobrang clumsy ko, tili ni Daphne. Madramang tinakpan ang bibig gamit ang mga kamay. Gayunpaman, ang mga mata niya, na sumisilip sa ibabaw ng kanyang mga manicured na daliri, ay sumasayaw sa purong at walang halong mali siya. Isa itong direktang at kalkuladong pagbabalik sa rag sa kwarto ko kagabi. Nagpapakita siya ng dominasyon sa publiko. Ipinapakita niya sa akin na kaya niya akong ipahiya kahit saan, kahit kailan, at makakalusot siya. Tumayo akong tuwid at walang galaw. Hindi ako napasinghap. Hindi ako kumuha ng tissue sa table. Hindi ako tumakbo sa banyo para itago ang mukha ko sa kahihiyan. Tiningnan ko lang siya. Hinayaang tumulo ang malamig na alak sa sahig. Nagmamadaling lumapit si Bowen, pero hindi para tulungan ako. Hinawakan niya ang braso ni Daphne. Natatarantang sinetsek ang tela ng berdeng damit nito para masigurong hindi siya natapunan ng alak sa sarili niya. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin, ang mukha ay lukot sa matindi at nakakahiyang inis. Sloan, for God's sake, bakit ka ba kasi nakatayo ng ganyan kalapit sa kanya habang naglalakad siya? Sutsot ni Bowen, pinapanatiling mababa ang boses ngunit tumutulo sa kamandag.
Pumunta ka sa banyo at linisin mo ang sarili mo ngayon din. Gumagawa ka ng malaking eksena sa harap ng mga board members. Sinisisi niya ako. Ang sarili kong kapatid ang sadyang nagtapon ng isang basong red wine sa akin sa isang ballroom na puno ng kanyang mga senior colleague at ako pa ang pinagalitan ng asawa ko dahil gumagawa raw ako ng eksena. Huminga ako ng mabagal, malalim, at kontroladong-kontrolado. Ang lumang Sloan, ang babae mula kahapon, ay tatakbo sa banyo na umiiyak. Natatarantang kinukuskos ang mantsa gamit ang basang paper towel. Nagtatanong kung bakit hindi siya sapat para sa mga taong mahal niya. Ang bagong Sloan ay tumangulang ng dahan-dahan, inilalagay ang buong interaksyon sa aking file ng ebidensya. Pupunta ako para maglinis, mahina kong sabi. Ang boses ko ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Tumalikod ako at naglakad palayo sa table, papunta sa grand hallway. Pero pag-ikot ko, ang maliwanag na ilaw mula sa crystal chandelier sa itaas ay tumama sa isang bagay na matinding kumikinang sa leeg ni Daphne. Huminto ako ng tuluyan. Tinitigan ko ang alahas na perpektong nakapatong sa kanyang collarbone. Ito ay isang mabigat, hindi maikakailang tunay na vintage diamond necklace. May masalimuot na disenyo at may malaking teardrop cut na sapphire sa mismong gitna. Biglang umarangkada ang utak ko bilang fraud investigator. Noong nakaraang linggo, naiwan ni Bowen na bukas ang work laptop niya sa kitchen counter habang naliligo siya. Bilang auditor, natural na naaakit ang mata ko sa mga numero at pagkakaiba. Isa itong occupational hazard. Saglit kong sinilip ang spreadsheet sa screen niya. Ang kanyang departmental budget report. May isang napakalaki at malinaw na pagkukulang doon. Ang isang malaking PR fund na inilaan partikular para sa celebrity endorsement gifting ay nagpakita ng malaking kakulangan na walang paliwanag. Isang item na partikular na nakalista bilang isang vintage diamond and teardrop sapphire necklace na ipapahiram dapat sa isang sikat na artista para sa isang red carpet event upang pataasin ang profile ng firm ay minarkahan sa system. Bilang lost in transit na wala sa biyahe, kasalukuyang nakabinbin ang corporate insurance claim nito. At ngayon, ang mismong nawawalang kwintas na iyon ay buong pagmamalaking nakasabit sa leeg ng kapatid ko. Hindi lang siya binibilhan ni Bowen ng mararangyang regalo gamit ang joint bank account namin. Aktibo siyang nagnanakaw ng mamahaling corporate assets mula sa sarili niyang public relations firm para sabitan ng brilyante ang kabit niya. Ang mismong katangahan ng ginawa niya ay halos magpatawa sa akin nang malakas doon mismo sa pasilyo. Gumagawa siya ng grand larceny at corporate fraud at dinala niya ang pisikal na ebidensya sa isang company gala na pinalilibutan ng mismong mga executive na ninakawan niya. Wala akong sinabi. Hindi ko itinuro iyon. Naglakad ako papunta sa banyo. Pinunasan ng tuyo ang damit ko ng may tahimik na dignidad at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Ang mga mata ko ay madilim, ganap na walang init o awa. Akala nila isa akong tanga. Akala nila sila ang pinakamatatalino at hindi magagalaw na tao sa buong kwarto. Pero nakalimutan nila na humuhuli ako ng mga corporate criminal para mabuhay. At ang asawa ko ay halos iabot na sa akin ang murder weapon na puno ng fingerprints niya. Opisyal na nagsimula ang pangangaso at ang mga biktima ay walang ideya na huli na sila. Naranasan mo na bang pagtaksilan ng isang mahal sa buhay sa harapan ng mga estranghero? Wala akong itinulog ni isang segundo ng gabing iyon. Nang makauwi na kami mula sa nakakabagot na gala, dumiretso si Bowen sa guest bedroom. Malakas na sinasabing sobrang na-stress siya sa networking event at sa negative energy ko para tumabi sa akin sa kama. Hinayaan ko siyang umalis ng walang imik. Sa mismong sandaling narinig ko ang mabigat at ritmikong hilik niya na umaalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo. Palihim akong pumasok sa home office ko at inilak ang mabigat na pinto. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, ang oras ng kababalaghan para sa digital forensics. Ang oras kung kailan inaakala ng mga lihim na ligtas sila. Binuhay ko ang personal kong high-powered server. Mahigpit na naka-encrypt ang aming home network. Isang pangangailangan sa linya ng trabaho ko dahil sa sensitibong corporate data, pero mayroon akong malalim at nakatagong backdoor access sa bawat device na nakakonekta sa aming Wi-Fi. Una kong binuksan ang laptop logs ni Bowen. Kung siya ay sapat ang yabang at tanga para magnakaw ng madaling matrace na diamond necklace mula sa sarili niyang kumpanya, siguradong sapat din ang katangahan niya para mag-iwan ng malaking digital paper trail. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ko sa mechanical keyboard sa dilim
Nalampasan ang kanyang napakahinang mga password sa loob lamang ng ilang segundo. Inuna kong pasukin ang aming joint high-yield bank accounts. Sinadya kong itigil ang pag-monitor sa mga ito nang mahigpit noong 1 taon, nagtitiwala sa kanya na pamahalaan ang pang-araw-araw na gastos sa bahay habang ako ang nag-aasikaso sa mabigat na trabaho sa mortgage at sa aming long-term investments. Ang tiwalang iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Nag-run ako ng malalim at komplikadong database query, finilter ng mahigpit para sa mga untraceable wire transfers, offshore routing numbers, at dummy accounts. Lumabas ang mga numero sa primary monitor ko, nakakatakot na umiilaw sa napakadilim na kwarto. 4,250,000 ka, katumbas ng 1,085,000. Sa loob lamang ng nakaraang 8 buwan, sistematikong sinipsip ni Bowen ang eksaktong 4.25 milyong piso mula sa aming joint savings papunta sa isang nakatagong secondary account na hindi ko man lang alam na umiiral. Binaligtad ng malakas ang sikmura ko, tinamaan ako ng alon ng pagduduwal. Iyon ang pera na dapat gagamitin namin para sa emergency roof renovations at para sa retirement portfolio namin. Sinundan ko ang mga palabas na wire transfer mula sa lihim na account na iyon, sinusundan ng digital na mga mumo. Hindi ito papunta sa kasino. Hindi ito papunta sa sikretong offshore bank. Direkta itong pumapasok buwan-buwan sa isang limited liability company, LLC, na nakarehistro dito mismo sa pangalan ni Daphne ang kanyang peke at laging ipinagyayabang na startup influencer agency. Agad kong kinuha ang state corporate filings para sa kanyang LLC. Ang negosyo ay may 0 reported revenue, 0 na totoong kliyente sa record, at 0 na lehitimong pang-araw-araw na operasyon. Isa itong textbook na shell company. Ninanakaw ni Bowen ang pinaghirapan kong pera. Pinadadaloy ito ng direkta sa peking negosyo ni Daphne para hugasan ito at palabasing malinis. At ginagamit niya ito para pondohan ang kanyang marangya at Instagram perfect na pamumuhay. Kakabili lang niya ng brand new na top-of-the-line luxury SUV noong nakaraang buwan, ipinagmamalaki sa buong pamilya na nakakuha siya ng malaking brand sponsorship deal. Ang brand deal ay ang buong ipon ng buhay ko. Pero hindi nagtapos doon ang pagtataksil. Kailangan ko ang buong kwento. Pinasok ko ang cloud text message backups ni Bowen, idina-download ang buong archive. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang bulok sa pamilya ko. Hinanap ko ang mga numero ng magulang ko sa kanyang malawak na chat history. Ang mga resultang lumabas ay nagpayelo sa hangin sa kwarto. Isang mensahe mula sa nanay ko, si Cora, na ipinadala 3 linggo na ang nakakaraan ng 9. Bowen. Sobrang na-stress si Daphne sa hulugan niya sa bago niyang sasakyan. Kailangan mo siyang alagaan gaya ng ipinangako mo. Malaki ang kinikita ni Sloan sa corporate job niya. Hindi niya man lang mapapansin na nawawala ang pera kung dahan-dahan mo itong kukunin. Siguraduhin mo lang na matransfer mo ito sa LLC bago matapos ang buwan para hindi tumalbog. Umaasa kami sa'yo na maging haligi ng pamilyang ito. Isang reply mula kay Bowen na ipinadala 10 minuto ang nakalipas. Na-transfer ko na yung pondo sa business account niya ngayon. Sabihan mo si Daphne na huwag munang i-post yung sasakyan sa IG hanggang next week para hindi maghinala si Sloan o manghingi ng financial paperwork. Ako na bahala. Huwag kayong mag-alala. Ang sarili kong nanay, ang sarili kong tatay. Alam nila. Hindi lang nila alam. Aktibo nila itong plinano. Tinrato nila akong parang isang walang isip na host organism, pinapalakpakan ang mga linta habang sinisipsip nila ang dugo ko at ang kinabukasan ko. Sumandal ng mabigat ang likod ko sa leather chair ko. Nakatitig sa umiilaw na screen hanggang sa maghalo-halo ang mga numero at letra. Nakaramdam ako ng kakaiba at dayuhang sensasyon na umaakyat sa dibdib ko. Hindi ito kalungkutan. Nasunog na ng tuluyan ang kalungkutan ilang oras na ang nakalipas. Naiwan na lang ang abo. Ito ay paglaya. Dalisay at walang halong paglaya. Ang napakabigat at nakakasakal na kadena ng obligasyon sa pamilya ay tuluyang naputol. Pinalaya ako sa paraang hindi ko pa kailanman naranasan. Wala na akong utang na loob sa kanila. Hindi ang pera ko, hindi ang katapatan ko, hindi ang awa ko. Nagsimula akong pagsama-samahin ang lahat ng may malupit na kahusayan, ang mga bank statements, ang LLC registration documents, ang text messages, ang high resolution na mga litrato ng diamond necklace mula sa gala, at ang internal PR budget deficit report na kinuha ko remotely mula sa server ng firm niya. Inorganisa ko ang bawat piraso ng data sa isang malinis, heavily encrypted,
at legally sound na digital dossier, isang forensic masterpiece na handa para sa korte o sa HR firing squad. Eksaktong nang patapos na ako sa huling cloud backup, isang bigla ang maliwanag na pulang warning banner ang kumurap sa secondary monitor ko. Alert! Unauthorized external IP access attempt detected. Nanigas ako. Ang mga kamay ko ay matigas na nakalutang sa ibabaw ng keyboard. May sumusubok na pumasok sa firewall ng home network ko. Mabilis akong nag-run ng trace program. Naningkit ang mga mata ko sa komplikadong code na mabilis na bumababa sa screen. Hindi ito si Bowen. Halos hindi nga marunong mag-restart ng Wi-Fi router si Bowen. Ito ay isang napaka-sopistikado at agresibong nakamaskarang IP address, sumusubok ng tahimik at palihim na handshake sa aking security ports. May isang tao sa labas ng bahay na ito na aktibong nagbabantay sa network ko. Agad akong nag-deploy ng matinding countermeasure, hinaharangan ang ping, ini-lockdown ang lahat ng external ports, at inilihis ang traffic patungo sa isang dummy server. Pero ang multo ay agad na naglaho, walang iniwang kahit anong bakas ng pinagmulan nito. Isang malamig na kilabot ang dahan-dahang gumapang pababa sa likod ko. Masyadong perpekto ang timing. May kinalaman ba si Bowen sa mas mapanganib na tao? O may kinalaman ito sa mga malalaking corporate fraud cases na hinahawakan ko sa trabaho? Isinantabi ko muna ang nakakatakot na isiping iyon. Mahigpit na inilak ang network. Hindi ko kayang lumaban sa dalawang digmaan ng sabay. Makakapaghintay ang multo sa makina. Sa ngayon, may pamilya akong kailangang wasakin. Naranasan mo na bang malaman na ang mga taong sasaluhin mo sana ng bala ay sila palang nakatutok ang baril sa ulo mo? Kinabukasan ng umaga, naglakad ako papasok sa makintab, mataas, at napapaligiran ng salamin na headquarters ng korporasyon ko sa BGC. Hindi ako mukhang babaeng kakasabog lang ng kasal kagabi. Suot ko ang pinakamatalim at pinaka-intimidating kong dark gray na suit. Ang buhok ko ay mahigpit na nakatali sa isang walang baho na bun. Ang ekspresyon ko ay hindi mabasa at napaka-propesyonal. Nilagpasan ko ang karaniwang palapag ng departamento ko at sumakay sa secure executive elevator direkta sa pinakamataas na palapag. Naglakad ako lampas sa receptionist at dumiretso papasok sa malaking corner office ng Global VP ng Operations. Napatingala siya mula sa kanyang mahogany desk, tunay na nagulat sa biglaang panghihimasok ko. "Sloan, ano ang maipaglilingkod ko?" tanong niya. Ibinababa ang kanyang ballpen. "Wala tayong nakaschedule na meeting ngayon, di ba?" Naglakad ako palapit at umupo sa plush leather chair sa tapat niya. Inikrus ang mga binti ko ng buong kumpiyansa. 3 buwan na ang nakakaraan. Inalok mo sa akin ang Senior Director of Global Audits position sa Singapore headquarters. Tinanggihan ko ang alok noon dahil sa personal na obligasyon sa pamilya. Dahan-dahan siyang tumango, pinagdikit ang mga daliri, bahagyang naningkit ang mga mata sa kuryosidad. Tandang-tanda ko. Isang malaking kawalan iyon para sa Asia Division. Hanggang ngayon, wala pa kaming nahahanap na kandidatong may eksaktong forensic capabilities at track record mo para punan ang pwestong iyon. Nasa mesa pa ba ang alok? Tanong ko. Ang boses ko ay ganap na matatag, hindi nagpapakita ng emosyon. Tumaas ang mga kilay niya sa gulat. Oo, nasa mesa pa. Pero lumala ang sitwasyon doon. Kailangan ng agarang at non-negotiable na relocation sa loob ng 72 oras. May malaking compliance crisis na namumuo sa Pacific Rim na nangangailangan ng matibay na kamay agad-agad. Tinatanggap ko ang posisyon. Sabi ko nang walang kahit isang segundong pag-aalinlangan. Ihanda niyo na ang mga papeles at kontrata ngayon. Sasakay ako ng direct flight sa Biyernes ng umaga. Ngumiti siya. Isang malapad at tila maninilang corporate ng ngiti na kumikilala sa kapwa pating. Welcome back sa Fast Track, Sloan. Ipapabilis ko sa HR ang lahat agad-agad. Aayusin ang logistics mo bago matapos ang araw. Lumabas ako sa malawak niyang opisina, taglay ang pulso, na mas malakas at buhay na buhay kaysa sa nakalipas na mga taon. Dati kong isinuko ang malaking promotion na iyon dahil walang tigil na nagreklamo si Bowen na masyadong mainit sa Singapore, masyadong malayo sa kanyang importanteng social circle, at dahil literal na umiyak si Daphne ng peke, sinasabing hindi raw niya kayang mabuhay kung wala ang ate niyang gagabay sa kanya. Napakalaking tanga ko. Sa sumunod na 48 oras, namuhay ako ng isang matindi at labis na kalkuladong double life. Sa araw, pumupunta ako sa trabaho na agresibong tinatapos ang international transfer ko, pumipirma ng non-disclosure agreements, at nag-aayos ng marangyang temporary corporate housing sa mismong puso ng Marina Bay sa Singapore.
Sa gabi, habang tinutulog ni Bowen ang mamahaling scotch niya sa guest room, walang kamalay-malay sa nangyayari, pumunta ako sa digmaan. Kumilos ako taglay ang tahimik at nakakamatay na presisyon ng isang asasin. Una, ligtas kong kinontak ang aking personal wealth manager sa bangko. Inutusan ko siyang agad na i-liquidate ang lahat ng aking personal stock portfolios at mutual funds, inililipat ang malaking halaga ng kapital ng direkta sa nakatago at hindi magagalaw na trust na itinakda ni Tita Greta para sa akin. Pangalawa, nag-login ako sa bawat joint credit card account na nakapangalan sa akin sa BDO, BPI at Citibank. Hindi ko lang sila pansamantalang pinifreeze. Kinansel ako ng buo ang mga credit lines, permanenteng isinara ang mga account at binanggit ang pinaghihinalaang identity fraud sa mga bangko para siguraduhing hindi na nila ito mabubuksan muli. Agresibong ginagamit ni Bowen at Daphne ang mga card na iyon na parang infinite money glitch sa loob ng maraming taon. Hindi na ngayon. Opisyal ng tuyo ang balon. Panghuli, inasikaso ko ang bahay. Dahil ang titulo ay legal na nakapangalan sa akin sa ilalim ng Ironclad Trust, kinontak ko ang isang sikat na malupit at high-end corporate property management firm sa Makati. Pumirma ako ng exclusive agreement na ipinapalis ang buong property sa kanila para sa susunod na 5 taon, binibigyan sila ng buo at legal na autoridad na agad na palayasin ang sinumang hindi autorisadong nakatira nang walang pag-aalinlangan. Inimpake ko ang buong buhay ko sa 2 malaking hardshell suitcase sa kalagitnaan ng gabi gamit lamang ang liwanag mula sa screen ng phone ko. Hindi ko kinuha ang mamahaling espresso machine na gustong-gusto ni Bowen at sinabing hindi siya mabubuhay kung wala iyon. Hindi ko kinuha ang napakamamahaling modern art na ginuwill trip ako ng mga magulang ko na bilhin para sa sala para lang suportahan ng artist na kaibigan ni Daphne. Kinuha ko ang mga damit ko, ang aking encrypted hard drives, ang mga mahalagang dokumento ko, at ang tahimik na dignidad na sistematiko nilang sinubukan na hubarin sa akin. Pagsapit ng Huwebes ng gabi, sa ilalim ng dilim, isiningit ko ang 2 nakaimpaking maleta sa trunk ng kotse ko, nakaparada ng ligtas sa labas sa kalye para hindi makagising ng sinuman. Ang bahay ay mukhang napakapayapa at perpekto mula sa labas, isang larawan ng yaman sa subdivision. Sa loob, gayunpaman, ito ay isang perpektong nakahandang bomba na sasabog anumang oras. Bukas, sisindihan ko ang mitsa at tatalikod. Handa ka na bang makita ang isang kaharian na itinayo lamang sa kasinungalingan na tuluyang gumuho sa lupa? Ang gabi ng Huwebes ay isang mandatory, hindi maiiwasang family dinner. Isa itong toxic na tradisyon na kadalasang kinatatakutan ko ng buong pagkatao. Isang lingguhang pag-arte kung saan buong-buo akong inaasahang magbayad para sa isang napakamamahaling handa habang walang tigil na pinupuri ng mga magulang ko ang mga peking tagumpay ni Daphne. Ngayong gabi, gayunpaman, tunay ko itong nilulook forward. Ito ang aking final curtain call, ang aking huling pagganap bago masunog ang entablado. Naupo kami sa formal na dining room ng bahay ko, ang crystal chandelier ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa nakalatag na catered food na binayaran ko. Si Bowen ay nakaupo sa kabisera ng mahabang oak table, agresibong nagbubuhos ng mamahaling wine para sa kanyang sarili at sa mga magulang ko. Si Daphne ay nakaupo direkta sa tapat ko, suot ang isang nakamamanghang designer silk blouse na alam kong binayaran mula sa ninakaw kong ipon. Ang mga magulang ko, sina Cora at Tobias, ay nakaupo sa magkabilang gilid, nagniningning ang pagmamalaki sa kanilang paboritong anak, na tila ba nakatuklas siya ng lunas sa malubhang sakit. Aba Sloan, panimula ng tatay ko, malakas na tumikhim at sumandal paharap. Ginagamit lang niya ang partikular at maautoridad na tunong iyon kapag hihingi siya ng malaking halaga ng pera. Ang influencer agency ni Daphne ay nasa bingit na ng isang malaking tagumpay na magpapabago sa industriya. Kailangan lang niya ng kaunting capital injection para makuha ang isang bagong premium office space sa BGC para sa mga kliyente niya. Humiwa ako ng maliit na piraso ng steak. Nginuya ito ng mabagal at sadya. Ang mukha ko ay parang maskara ng magalang na interes. Ganoon ba? Magkano bang kapital ang pinag-uusapan natin? Bumuntong hininga si Daphne ng madrama, pinaglalaruan ang pilak niyang tinidor, at umirap na tila ba nababagot siya sa usapan. Kakarampot lang naman, Sloan. Talaga, nasa 7.5 milyong piso lang. Nag-iinarte at masyadong sexist ang bangko tungkol sa business loan dahil lang sa medyo komplikado ang credit history ko ngayon. Komplikado?
Nakakatawang salita yon para sa pag-default sa 3 major credit cards at pagkahatak ng 2 sasakyan sa nakalipas na 4 na taon. Naisip namin, sabat ng nanay ko. Ang boses ay tumutulo sa pekeng tamis ng isang ina. Inaabot ang kamay ko para tapikin. Dahil ang laki na ng equity niyo ni Bowen sa magandang bahay na to, pwede ka na lang kumuha ng second mortgage. Investment naman ito sa magandang kinabukasan ng kapatid mo. Pamilya ang tumutulong sa pamilya. Sloan. Yan ang ginagawa natin. Tiningnan ko ang lahat ng nasa mesa. Tinititigan ang mga mukha nila. Lahat sila ay nakatitig sa akin. Si Bowen ay binibigyan ako ng istrikto at naguutos na tingin, tahimik na sinasabihan akong sundin ang mga magulang ko at buksan ang pitaka ko. Si Daphne ay mukhang sobrang inip at entitled, na parang ang paghingi sa kapatid niya na umutang ng 7.5 milyong piso ay kasing normal lang ng paghingi ng asin. Wala silang kamalay-malay na hawak ko na sa bulsa ko ang kanilang digital na pagbitay. Ibinaba ko ang tinidor ko. Pinunasan ko ng pino ang bibig ko gamit ang linen napkin. Tumingin ako ng diretso sa umaasang mga mata ng nanay ko at ngumiti ako. Hindi ito mainit ng ngiti. Hindi ito ngiti ng pagsuko. Ito ang nakakatakot na kalmadong ngiti ng isang apex predator na pinapanood ang biktima nito na kusang naglalakad papasok sa isang bakal na bitag. Alam mo ma? Tama ka talaga, mahina kong sabi. Ang boses ko ay ganap na walang bahid ng sarkasmo. Sabay-sabay na nagpakawala ng buntong hininga ang buong mesa. Nawala ang tensyon. Narelax ang matitigas na balikat ni Bowen at uminom siya ng malaking lagok ng alak. Ngumisi si Daphne. Uminom din ng matagumpay at aroganteng lagok sa sarili niyang baso. Panalo na naman siya. Ang pamilya ay ang lahat-lahat. Patuloy ko, ang boses ko ay kasing kinis at kasing linaw ng salamin. Ako mismo ang aayos ng papeles para sa bahay bukas ng umaga. Sisiguraduhin kong makuha ni Daphne ang eksaktong nararapat sa kanya. Hay salamat sa Diyos. Sabi ko na nga ba, at titigil ka rin sa pagiging sobrang tigas ng ulo at makasarili, pangungutya ni Daphne. Umiirap habang nilalabas ang phone niya. Isend ko sa'yo yung wire routing instructions mamayang gabi. Para hindi mo palpak, huwag ka nang mag-abala, sabi ko. Idinikit ang mata ko kay Bowen, hinayaang makawala ang 1% ng aking kalamigan. Alam ko na ang lahat tungkol sa mga nakatago mong accounts. Bahagyang kumunot ang noo ni Bowen, isang maikling kislap ng tunay na pagkalito ang dumaan sa mukha niya, pero masyado siyang mayabang at komportable sa kasinungalingan niya para maproseso ang matinding banta sa mga salita ko. Ang natitirang oras ng hapunan ay naging malabo na lang dahil sa nakakasuka nilang pagpapalitan ng papuri sa isa't isa. Ginampanan ko ng permekto ang papel ko hanggang sa huli ang masunurin, tahimik at walang katapusang pitaka. Kinaumagahan, eksaktong 5:00 ng madaling araw. Madilim na madilim at tahimik ang bahay. Nakatayo ako sa malaking kusina, buong bihis sa isang tailored na traveling suit, handa na para sa international flight ko. Hindi ako nag-iwan ng madrama at luhang basang sulat. Hindi ako nagsulat ng galit at mapait na note. Ang mga kontrabida ay nag-iiwan ng mahabang litanya. Ang mga profesional ay nag-iiwan ng hindi maikakailang ebidensya. Kinuha ko ang spare house key ko mula sa keychain at marahang ipinatong sa gitna ng malamig na marble kitchen island. Sa tabi nito, naglagay ako ng isang malinis na nakaprint, legal at binding na dokumento. Hindi ito mortgage approval. Ito ay isang formal at matibay na notice to vacate mula sa Corporate Property Management Company, ipinapatupad agad-agad na nagbibigay sa kanila ng eksaktong 7 araw para lisanin ang property bago pa makialam ang mga pulis. At mismo sa ibabaw ng legal notice na iyon, para magsilbing pabigat, ipinatong ko ang isang high-resolution, full-color na printed photograph ni Daphne na suot ang ninakaw na corporate diamond necklace sa gala, nakangiti sa tabi ni Bowen. Kinuha ko ang purse ko, naglakad palabas ng front door, at nilock ito ng mahigpit sa likuran ko. Huminga ako. Ang malamig at basang hangin ng umaga sa Manila ay tumama sa mukha ko, sariwa at napakalinis. Naghihintay ng tahimik sa gilid ng kalsada ang pre-booked kong Grab. Sumakay ako sa likod. At habang umaandar ang sasakyan, binabagtas ang tahimik na kalsada ng subdivision, hindi na ako lumingon pa sa bahay kahit isang beses. Pagsapit ng sandaling ang malaking Boeing 777 ay lumusot na sa makakapal na ulap-ulan at umayos na ng lipad sa 35,000 feet sa itaas ng malawak na Pacific Ocean. Binuksan ko ang laptop ko sa tray table.
Kumonekta ako sa secure in-flight Wi-Fi. Binuksan ko ang aking encrypted email client at inattach ang napakalaki, metikulosong inorganisang forensic dossier na naglalaman ng bawat onsa ng pangungulimbat, pandaraya at corporate theft ni Bowen. Tinip ko ang direktang email address ni Alistair, ang istrikto at no-nonsense na Senior Vice President of Human Resources sa PR firm ni Bowen. Subject: Formal whistleblower report regarding corporate theft and misconduct, apelyido ni Bowen. Pinalutang ko ang hintuturo ko sa ibabaw ng trackpad para sa isa pang huling segundo. Naisip ko ang madilim na red wine na sadyang ibinuhos sa vintage rug ko. Naisip ko ang 425 milyong piso na ninakaw mula sa pinaghirapan kong kinabukasan. Naisip ko ang sarili kong nanay na aktibong inuutusan si Bowen na ubusin ang mga account ko. Pinindot ko ang send. Ang email ay mabilis na lumipad papunta sa digital ether. Ang bomba ay naihulog na. Nakalock na ang coordinates. Ngayon, oras na para maupo, mag-relax, at panoorin ang pagsabog. Ang mabigat at maalinsangang hangin ng Singapore ay humampas sa akin sa eksaktong sandaling lumabas ako ng Changi Airport. Isa itong makapal na init ng tropiko na yumakap sa akin na parang mainit na kumot, isang matalim at agarang kaibahan sa malamig at walang tigil na ulan na iniwan ko sa Pilipinas. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang amoy ng sampagwita at bagong ulang aspalto, at sa kauna-unahang pagkakataon, sa tila isang dekada, hindi masikip ang dibdib ko, ang nakakasakal na bigat ng kasal ko, ang walang katapusang demand sa pera ng mga magulang ko, ang toxic na presensya ng kapatid ko, lahat ng ito ay nasa kabilang ibayo na ng karagatan. Sumakay ako sa makinis at itim na corporate town car na naghihintay sa akin, binigyan ang driver ng magalang na pagtango. Habang umaandar ang sasakyan, pumapasok sa malinis at may linyang puno ng niyog na highway papuntang city center. Sa wakas ay nilabas ko ang personal phone ko mula sa purse at binuksan ito. Agad na nag-vibrate ng napakalakas ang device sa kamay ko, muntik ko na itong mabitawan. Ito ay isang magulong simponya ng mga notification, missed calls, text messages, at mga natatarantang voicemail na nagda-download ng sabay-sabay. Ang digital na pagsabog ng isang mundong tuluyan ng gumuguho. Sumandal ako sa plush leather seat. Pinapanood ang skyline ng Singapore na nagsisimulang tumaas sa di kalayuan at binuksan ang voicemail app ko. Hindi ako nakaramdam ng kaba. Pakiramdam ko ay isa akong audience member na umuupo na para sa huling yugto ng isang dula na ako mismo ang maingat na sumulat. Ang unang voicemail ay mula kay Bowen. May timestamp ito na 7:00 ng umaga, oras sa Pilipinas. Ang boses niya ay mabigat sa antok at inis. Sloan, nasaan ka ba? Pagising ko, wala ka sa guest room. Wala yung kotse mo. Sabi ni Daphne, may iniwan ka raw na weird na legal document sa kitchen island. Gumagawa ka ba ng madramang eksena? Tawagan mo ako agad. Kailangan ko ng credit card ko. Nadidecline yung main card ko rito sa coffee shop at nagmumukha akong tanga. Ngumiti ako ng marahan sa sarili ko. Pumunta siya sa paborito niyang mamahaling cafe sa BGC, umorder ng 400 pesos na artisan latte at tumalbog ang card niya. Siguradong nakakasunog sa pagkatao niya ang kawalang hiyang iyon. Pero hindi pa nagsisimula ang tunay na panik. Akala niya nagmamaktol lang ako. Akala niya kontrolado pa rin niya ang lahat. Ang pangalawang voicemail, timestamp, 3 minuto pagkatapos, ay ganap na naiiba. Wala na ang inis. Napalitan na ng mataas at halos maubusan ng hiningang histerya. Sloan, sagutin mo yung phone. Sagutin mo tong punyetang phone ngayon din. Ano tong notice na to? Anong ibig mong sabihing may 7 days tayo para umalis? Hindi mo kami pwedeng palayasin sa sarili nating bahay. At anong ginawa mo sa mga bank accounts natin? Frozen ang lahat ng card. Hindi man lang ako makalogin sa portal. Sloan, hindi na ito nakakatawa. Nagha-hyperventilate si Daphne sa sala. Tawagan mo ako pabalik. Klarong-klaro ko itong nai-imagine. Silang dalawa nakatayo sa malaki at custom-designed na kusina na ako ang nagbayad, nakatitig sa formal na eviction notice. Ang designer silk blouse ni Daphne ay biglang hindi na masyadong glamorous. Si Bowen na natatarantang kinakatok ang phone screen niya, na pagtatantong ang walang katapusang balon ng pera ko ay tuluyan ng natuyo. Sa pamamagitan ng digital access ko sa smart system ng bahay, na sadyang nakalimutan kong i-transfer sa kanila, nakikita ko ang logs ng kanilang natatarantang galaw. Bumubukas at sumasara ang front door. Ipinapakita sa security cameras, na palihim kong binuhay muli bago umalis,
Si Bowen na nagpapabalik-balik sa driveway, namumutla ang mukha, sumisigaw sa phone niya. Si Daphne ay nakaupo sa hagdan ng balkonahe, na umiiyak pero hindi dahil sa pagsisisi. Umiiyak siya dahil ang komportable at ninakaw niyang buhay ay naglalaho sa harapan niya. Inakala nila na joint property ang bahay. Inakala nila na dahil nakapangalan si Bowen sa ilang utility bills, may laban siya sa batas. Hindi nila kailanman inabala ang sarili nilang basahin ang fine print ng trust na itinayo ni Tita Greta. Ang trust ang nagmamay-ari sa bahay. Ako ang nagmamay-ari sa trust. At mula noong umaga ng araw na iyon, isang napaka-agresibong corporate property management firm sa Makati ang may hawak ng exclusive lease at may ganap na legal na karapatan na palayasin ang anumang squatters. Mayroon silang eksaktong 1 linggo para impakehin ang kanilang mga ninakaw na alahas, ang kanilang mamahaling damit, at umalis bago pa dumating ang sheriff at mga pulis para pisikal silang kaladkarin palabas. Nag-buzz ang phone ko sa isang bagong text message. Mula kay Daphne. Psycho ka. Hindi mo pwedeng gawin to sa amin. Tinatawagan na ni na mommy at daddy ang lawyer nila ngayon. Mawawala sa'yo ang lahat dahil sa kalokohan mong to. Nasaan ka ba? Tumingin ako sa labas ng bintana ng town car. Paparating na kami sa Marina Bay Sands, ang sikat at mataas na hotel na nangingibabaw sa skyline. Ang temporary corporate housing ko ay isang luxury suite sa Ika, 50 palapag. Nag-check-in ako sa kwarto ko, naglakad sa imported na hardwood floors, patungo sa malalaking floor-to-ceiling na bintana na nakaharap sa infinity pool at sa kumikinang na karagatan sa malayo. Isang bote ng complimentary vintage champagne ang nakapatong sa silver na balde ng yelo sa ibabaw ng glass coffee table. Binuksan ko ang cork, nagbuhos ng malaking baso ng bumubulaklak na gintong likido. Naglakad ako palabas sa private balcony. Ang mainit na hangin ng tropiko ay tinatangay ang buhok ko. Itinaas ko ang baso, pumuwesto para ang nakamamangha at multimilyong dolyar na view ng Singapore Harbor ay perpektong naka-frame sa likod ko. Ngumiti ako, isang tunay at nagniningning ng ngiti, at nag-selfie. Binuksan ko ang message thread kay Daphne. Inattach ko ang litrato. Sa ilalim ng imahe, nag-type ako ng isang simpleng pangungusap. I-enjoy mo ang walang laman na bahay, Daphne. Sana kayanin mong bayaran ang renta sa bago mong lilipatan. Pinindot ko ang send. Pinanood ko ang maliit na notification icon na lumipat sa delivered at agad na naging read. Hinintay ko ang hindi maiiwasang pagsabog ng galit, ang mga papasok na tawag, ang natatarantang pag-type, pero hindi na lumitaw ang maliit na typing bubble. Tuluyan na siyang napatahimik sa tindi, at hindi maikakailang realidad ng distansya sa pagitan namin. Hindi na nila ako maaabot, namumuhay sa karangyaan sa kabilang panig ng mundo habang siya ay nakatitig sa eviction notice sa isang bahay na hindi niya kayang bayaran ang kuryente. Humigop ako ng mahaba at mabagal sa champagne. Ang lasa ng purong kalayaan ay nakalalasing, pero hindi pa tapos ang palabas. Nawalan si Daphne ng bahay at pondo, pero may trabaho pang pupuntahan si Bowen. Tiningnan ko ang relo ko. 9:00 na ng umaga sa Pilipinas. Papasok pa lang si Bowen sa firm niya. Inaasahan ang isa na namang araw ng pagkuha ng respeto at pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Wala siyang kaide-ideya na nahuhulog na ang gilotina. Sa tingin mo, kaya'y maiintindihan na niya ang bigat ng mga itinapon niya kapag nawala na ang posisyon niya. Palubog na ang araw sa Singapore. Nagbibigay ng matitingkad na guhit ng orange at purple sa salaming panlabas ng bago kong corporate office building. Nakaupo ako sa temporary desk ko. Nire-review ang preliminary files para sa bago kong papel bilang senior director, pero ang primary monitor ko ay nakareserba para sa isang private encrypted chat window. Nakikipag-usap ako kay Marcus, isang dating kasamahan sa trabaho at pinagkakatiwalaang kaibigan na nagtatrabaho sa IT Compliance Department sa PR firm ni Bowen sa BGC. Binigyan ko siya ng patagong babala bago ako umalis. Sinabihan siyang bantayan ang Nagsimulang pumasok ang mga mensahe mula kay Marcus. Gumuguhit ng larawang napakalinaw na pakiramdam ko ay nakatayo ako mismo sa loob ng kwarto kasama nila. Sloan, literal na madugong bakbakan dito, type ni Marcus. Mabilis na lumalabas ang text sa screen ko. Pumasok si Bowen mga 9:30. Mukha siyang basura. Pinagpapawisan. Sobrang tulala. Sinigawan pa niya yung receptionist kasi na-deactivate daw yung keycard niya sa main turnstile. Sumandal ako paharap. Ipinatong ang baba ko sa kamay ko.
Ang pag-deactivate ng keycard ni Bowen ay standard protocol para sa isang high-level na tanggalan sa trabaho na may kinalaman sa suspected fraud. Mabilis kumilos ang HR department kapag milyon-milyong piso ang posibleng manganib. Kailangang manually siyang papasukin ng security, patuloy ni Marcos. Pero hindi na siya nakaabot sa corner office niya. Si Alistair, ang senior VP ng HR, kasama ng dalawang malalaking lalaki galing sa corporate security, hinarang siya sa mismong gitna ng main floor sa harap ng lahat. Ipinikit ko ang mga mata ko sandali, ninanamnamang imahe. Si Bowen ay isang lalaki na nabubuhay lamang para sa imahe niya sa publiko. Ang imahe niya ay ang kanyang relihiyon. Ang harangin siya ng security sa gitna ng opisina habang nanonood ang 50 junior associates ay isang nakamamatay na psikolohikal na tira. Dinala siya ni Alistair direkta sa glass conference room, type ni Marcus. Kailangan kong kumuha ng server logs kaya dumaan ako. Nakabukas ang mga blinds. Ibinagsak ni Alistair ang isang napakalaking physical binder sa mesa. Siguro mga 400 pages ang kapal nun. Sobrang namutla si Bowen. Wala pa akong nakitang tao na nawalan ng kulay sa mukha ng ganong kabilis. Iyon ang dossier ko. 400 pahina ng bank statements, wire transfers, LLC filings, missing inventory reports, at time-stamped text messages. Isa itong walang kapintasan at hindi matatakasang forensic roadmap ng sistematikong pangungulimbat ni Bowen. Ayon sa mga update ni Marcos, ang meeting ay tumagal ng wala pang 20 minuto. Sinubukan ni Bowen na gamitin ang mga nakasanayan niyang palusot. Sinubukan niyang sabihin na ang transfer sa LLC ni Daphne ay isang lehitimong consulting fee para sa influencer marketing. Sinubukan niyang sabihin na ang nawawalang PR funds ay isa lamang accounting error. Pero hindi nakipagtalo si Alistair. Binuksan niya lang ang binder at ipinadulas ang high-resolution na litrato patawid sa mesa. Ang litrato ni Daphne na suot ang mismong vintage diamond and sapphire necklace na inireport ni Bowen na lost in transit sa insurance company. Bumigay ng tuluyan si Bowen, sulat ni Marcos. Nagsimula siyang umiyak, totoong pisikal na luha. Sinubukan niyang ibunto ng sisi sayo. Sabi niya baliw raw asawa niya at sinusubukan siyang i-frame up. Pero umiling lang si Alistair. Iniabot ni Alistair kay Bowen ang termination letter. Epektibo agad-agad. Tinanggalan ng lahat ng unvested company shares, tinanggalan ng severance package, at pinagbawalang tumapak sa building. Pero hindi pa tapos si Alistair. Ang firm ay hindi lang basta sisantihin siya. Formal silang nagsampa ng criminal charges para sa grand larceny at insurance fraud. Paparating na ang mga pulis sa building. Pinag-empake siya ng gamit niya sa iisang karton. Report ni Marcos. Ang pinalidad sa mga salita niya ay malinaw na umaalingaw-ngaw. Ineskortan siya ng 2 security guard palabas sa main lobby. Nanginginig siya ng sobra kaya nabitawan niya ang karton. Kumalat sa sahig ang mga pesteng custom pens niya. Walang tumulong sa kanya para pulutin ang mga yon. Lahat nakatitig lang. Tapos na ang karera niya sa industriyang to. Sloan. Wala nang kukuha sa kanya ulit. Binasa ko ang huling mensahe at dahan-dahang nagpakawala ng hininga. Hindi ako nakaramdam ng bigla ang alon ng mapaghiganting tuwa. Hindi ako nag-cheer o tumawa. Ang naramdaman ko ay ang malalim, tahimik, at labis na nakakasiyang closure ng isang balancing ledger. Ginamit ni Bowen ang aking katatagan para itago ang kanyang kawalang kakayahan. Ginamit niya ang sweldo ko para pondohan ang kanyang pagtataksil. Nagnakaw siya sa sariling kumpanya para bilhin ang pagmamahal ng isang babaeng minahal lang kung ano ang kaya niyang bilhin. Hindi ko siya sinira. Binuhay ko lang ang mga ilaw at pinilit ang mundo na tingnan ang pagkasirang ginawa niya mismo sa sarili niya. Nag-buzz ang phone ko sa desk. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero galing Manila. Hinayaan ko itong mapunta sa voicemail. 2 minuto ang lumipas, lumitaw ang audio file, si Bowen. Tumatawag siya mula sa isang burner phone o payphone. Sloan, please. B. Ang boses niya ay hindi na makilala, hubad sa lahat ng kanyang nakasanayang mayabang na tindig. Humahagulgol siya, naghahabol ng hininga. Please, kailangan mong tawagan si Alistair. Sabihin mo sa kanila na nagkamali ka lang. Nagpa-file sila ng kaso, Sloan. Makukulong ako. Wala na akong natira. Ayaw na akong sagutin ni Daphne ngayon dahil wala na yung pera. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Asawa mo ako. Nangako kang mamahalin mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan para mamatay ng ganito.
Nakaupo ako sa tahimik at air-conditioned na perpeksyon ng aking opisina sa Singapore, nakikinig sa desperado at nakakaawang tunog ng isang lalaking nalulunod sa bagyong siya mismo ang gumawa sa loob ng maraming taon. Nangako kang mamahalin mo ako. Ang kapal ng mukha ng linyang yon ay halos patula na. Sinira niya ang bawat panata, binasag ang bawat pangako, at sinipingan ang sarili kong kapatid sa sarili kong kama. Pero sa sandaling dumating ang mga parusa, iginiit niyang tuparin ko ang isang kontratang matagal na niyang pinunit. Dinelete ko ang voicemail. Binulak ko ang numero. Hindi ko na asawa si Bowen. Isa na lang siyang case file na matagumpay kong naisara. Ngunit hindi pa tuluyang gumuguho ang House of Cards. Nasa labas pa rin si Daphne, buong-buong naniniwala na siya ang biktima ng aking walang katwirang kalupitan. Nasa kanya pa rin ang peking internet persona niya, ang mga nagpapakundangan naming magulang, at ang kanyang ilusyon ng pagiging mas angat sa lahat. Oras na para bawiin din iyon. Hanggang saan aabot ang isang narcissist para protektahan ang imahe nila kapag lumabas na ang katotohanan. Pagsapit ng weekend, ang panic sa Pilipinas ay nag-evolve na sa isang desperado at toxic na survival instinct. Na-corner na si Daphne. Wala siyang bahay, walang lihim na pondo mula sa asawa ko, at ang kanyang milyon-milyong pisong utang sa credit card ay nakaabang na parang tsunami. Ngunit may isang sandata pang natitira si Daphne ang kanyang kwento. Nakabuo siya ng katamtamang following na humigit kumulang 50,000 katao sa kanyang social media platforms sa IG at TikTok sa pamamagitan ng pagpapakita ng imahe ng isang perpekto, naghihirap, ngunit matagumpay na female entrepreneur sa BGC. At ngayon, nagdesisyon siyang gamitin ang audience na iyon laban sa akin. Nakaupo ako sa isang high-end cafe sa Financial District ng Singapore, humihigop ng perpektong timpla ng matcha latte nang padalhan ako ni Lachlan ng natatarantang text. Kailangan mong mag-log on sa IG ngayon din. Naka-live si Daphne. Sinisira niya ang pangalan mo. Nag-open ako ng burner account na ginagamit ko para sa corporate research at pumunta sa page ni Daphne. Tama nga. Ang maliit na purple na bilog sa kanyang profile picture ay pumipintig na may salitang live. Pinindot ko ito. Agad na sumali sa stream, kasama ng halos 8,000 iba pang viewers. Nakaupo si Daphne sa sahig ng tila masikip na guest bedroom ng mga magulang ko. Mukha siyang kawawa, pero planado ang pagiging kawawa niya. Medyo gulo-gulo ang makeup niya, magulo ang buhok, at nakasuot siya ng maluwag at kupas na sweater para magmukhang maliit at mahina. Umiiyak siya ng mahina, pinupunasan ang mga mata niya ng tissue habang direktang nagsasalita sa kamera. Ayoko sanang dalhin to online, guys. Pagsinghot ni Daphne. Nanginginig ang boses sa praktisadong emosyon. Pero tuluyan nang nabaliw ang ate kong si Sloan. Iniwan niya ang asawa niya. Ninakaw niya ang business funding ko at iniligal na pinalayas niya ako sa bahay na tinutulungan kong i-maintain. Inggit na inggit talaga siya sa akin palagi. Sobrang bitter sa success ko. At ngayon, sinusubukan niyang sirain ang buhay ko. Dahil lang isa siyang workaholic na hindi marunong magpaligaya ng lalaki. Mabilis na umaakyat ang mga comments sa screen, isang malabong halo ng supportive emojis, at galit na mensaheng nakadirekta sa akin. OMG, so sorry to hear this. Ang toxic at narcissist naman ng ate mo. Stay strong, Daphne. We love you. Inggit lang yon sa ganda mo. Perpekto niyang ginagampanan ang papel ng biktima. Marahil nakatayo lang sa gilid ng kamera ang mga magulang ko. Tumatango ng may lungkot. Matagumpay na binabaluktot ni Daphne ang kwento. Inilalarawan ako bilang isang mayaman, walang pusong kontrabida na iniwan ang pamilya para sa pera ng korporasyon. Pero may isang napakalaking maling kalkulasyon si Daphne. Nakalimutan niya si Imogen. Si Imogen ang best friend ni Daphne, isang titulo na sa mababaw nilang sirkulo, ay nangangahulugang tinitiis nila ang isa't isa para lang may kasabay magpakuha ng litrato. Kilalang bobo si Imogen sa teknolohiya. Sobrang daldal. At palihim na naiinggit sa pekeng yaman ni Daphne. 3 araw na ang nakalipas, bago ako sumakay ng flight ko, palihim akong nag-email ng isang highly compressed at encrypted folder sa personal address ni Imogen, na may label na Daphne's Secret Project. Alam kong hindi mapipigilan ni Imogen na buksan iyon. Sa live stream, huminga ng malalim si Daphne, matapang na tumingin sa kamera. Ia-add ko ang best friend kong si Imogen sa live natin ngayon. Kasama ko siya sa buong bangungot na to, at alam na alam niya ang mga ginawa sa akin ng ate ko. Nahati ang screen. Lumitaw ang mukha ni Imogen sa ibaba, pero hindi mukhang supportive si Imogen. Mukha siyang natataranta. Nagkukumahog siya sa laptop niya,
nakatingin sa labas ng kamera. Di Daphne, teka lang, may sira yung computer ko. Utal-utal na sabi ni Imogen, ang boses ay may kakaibang echo. Binuksan ko yung file, na kunwari isinend mo sa akin tungkol sa brand deal mo, tapos may kung anong kababalaghang ginagawa. Anong file? Tanong ni Daphne. Biglang tumigil ang pekeng iyak. Isang hitsura ng tunay na pagkalito ang dumaan sa mukha. Pinindot ni Imogen ang isang button sa keyboard niya. Sa sobrang katangahan niya sa teknolohiya, sa halip na isara ang file, aksidente niyang napindot ang share screen feature sa broadcasting software na ginagamit nila. Biglang naglaho ang mukha ni Imogen. Sa halip nito, pinuno ang ibabang kalahati ng screen para sa halos 10,000 live viewers ang isang malinaw at high-definition na security footage. Ito ay ang footage mula sa aking master bedroom. Malinaw na nag-play ang video, malinis ang audio. Pinanood ng mga viewers sa real-time habang si Daphne, suot ang aking silk robe, ay nakaupo sa kama ko hawak ang isang baso ng alak katabi ang asawa ko. Narinig ng mga viewers ang boses ni Daphne na umalingaw-ngaw sa mga speaker ng phone nila. Arogante at malupit. Kung galit kang natutulog ako sa kama mo, kasama ang asawa mo, mamatay ka sa inis. Pinanood ng mga viewers kung paano sadyang ibinuhos ni Daphne ang red wine sa vintage rug. Napanood nilang tumawa si Bowen. Napanood nila ang buong nakakasuka at walang hiyang pagpapakita ng arogansya at pagtataksil. Nag-freeze ang live chat ng isang saglit ang sabay-sabay na gulat ng 10,000 katao na nagre-rehistro sa buong internet. At pagkatapos, sumabog ang chat. Sobrang bilis nitong gumalaw na hindi na mabasa. Isang malabo ngunit dalisay at walang halong galit. Wait, kabit siya ng asawa ng ate niya? OMG! Nasa kama siya ng ate niya. Kadiri literal na trash human being. Cancel her now. Ang mukha ni Daphne sa itaas na kalahati ng screen ay naging parang chalk sa kaputian. Nanlaki ang mga mata niya. Nagkukumahog siya. Pinaghahampas ang screen ng phone niya. Sinisigawan si Imogen. Turn it off, Imogen! Turn it off ngayon din! End the live! End it! Pero bago pa niya malaman kung paano itigil ang broadcast, natapos ang video clip at automatikong nag-play ang sumunod na file sa folder. Isa itong audio recording. Boses ni Daphne, kausap ang nanay ko. Wala akong pakialam kung mapansin ni Sloan na nawawala ang pera ma. Sabihan mo lang si Bowen na i-transfer yung 4.25 million. Utang niya yon sa akin dahil ako ang paborito. Kailangan ko yung sasakyan. Biglang nag-block ang livestream. Matagumpay nang napatay ni Daphne ang feed. Pero tapos na ang pinsala. Ang internet ay forever. Sa loob lamang ng 10 minuto, ang mga screen recording ng livestream ay nakapost na sa lahat ng major platforms, X, Twitter, TikTok, Facebook. Nagtitrend na locally ang Daphne Kabit at Daphne Magnanakaw. Ang bilang ng followers niya ay bumagsak ng libo-libo. Nag-buzz ang phone ko. Text galing kay Lachlan. Oh my God! Totoo ba yung video? Ginawa niya talaga yun sa'yo? Alam ni Tita Cora yung tungkol sa pera? Hindi ako nag-reply. Inilak ko lang ang phone ko. Kinuha ang matcha latte ko. At humigop, ng mabagal, at sobrang nakakasiyang lagok. Hindi lang nasira ni Daphne ang reputasyon niya. Sinira niya ito ng live sa internet gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang mga magulang ko, na kinukonsinti siya buong buhay nila, ay nakatali na ngayon sa isang viral na iskandalo ng pagnanakaw at pangangalo niya. Hindi na nila maihaharap ang mga mukha nila sa country club. Hindi na nila maipagmamalaki kailanman ang kanilang paboritong anak. Ano ang masasabi mo rito? Karma is real, hindi ba? Pero huwag kang kukurap dahil ang susunod na mangyayari ay magbubunyag ng isang lihim na magpapanginig maging sa likod ni Sloan. Ang epekto ay ganap at kapansin-pansin. Isang kontroladong paggiba ng isang labis na toxic na istruktura. Pero habang tumatakbo ang linggo, ang lubos na pananahimik sa panig ko ay nagsimulang magpabaliw sa pamilya ko. Desperado sila sa isang target na mapagbubuntungan ng kahihiyan nila. At dahil tumanggi akong makipag-ugnayan, ang galit nila ay dahan-dahang naging isang desperado at nakakaawang pagmamakaawa. Nakaupo ako sa opisina kong napapaligiran ng salamin sa Helix Asia Headquarters. Ang tanawin ng abalang harbor ng Singapore sa ibaba ay patuloy na paalala kung gaano ko kalayo inilayo ang sarili ko, pisikal at emosyonal sa mga pagkawasak. Umilaw ang screen ng phone ko sa mesa. Ang nanay ko, si Cora. Tumawag siya ng labak-atim na beses sa nakalipas na 3 araw. Inignora ko ang bawat isa,
Pero ngayon, nagdesisyon akong sumagot. Kailangan ko ng putulin ang tali ng pinal at permanente. Kinuha ko ang phone at tinanggap ang tawag. Hindi ako nag-hello. Sloan. Oh my God, Sloan! Parang awa mo na. Huwag mong patayin. Ang boses ng nanay ko ay sumugod sa speaker, walang hininga at natataranta. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa boses niya. Kailangan mo kaming tulungan. Kahit ang mga kapitbahay ayaw kaming tingnan. May mga nagiiwan ng masasakit na sulat sa mailbox namin. 3 araw nang hindi tumitigil sa kaiiyak si Daphne. Nawala na lahat ng sponsors niya. Sira na ang buhay niya. Sumandal ako sa ergonomic chair ko, blankong nakatitig sa isang komplikadong data matrix sa screen ko. Ang mga aksyon ay may kahihinatnan Isang leksyon yan na aktibo mong pinigilan siyang matutunan sa loob ng 25 taon. Sumobra ka na. Tili ni Cora, ang desperasyon ay sandaling nagbigay daan sa kanyang klasikong manipulasyon. Kapatid mo siya. Asawa mo si Bowen. Hindi mo sinisira ang pamilya mo dahil lang sa isang pagkakamali. Ang pagkakamali ay ang makalimutang magbayad ng bill sa tubig. Sagot ko. Ang boses ko ay kasing lamig at patag ng isang nagyayelong lawa. Ang makipagtalik sa asawa ko sa kama ko ng ilang buwan, sadyang ipahiya ako sa publiko, at makipagsabwatan sa iyo para nakawin ang 4.25 milyong piso mula sa ipon ng buhay ko ay hindi pagkakamali. Isa itong kalkuladong pag-atake. Babayaran ka namin. Hagulgol niya. Tuluyan nang bumigay. Uutang kami ng tatay mo. Ibibigay namin sa'yo yung pera. Please lang, mag-post ka ng kahit ano online. Sabihin mo sa kanila na misunderstanding lang yon. Sabihin mo mabuting tao si Daphne. Please, Sloan. Ipinikit ko ang mga mata ko sandali. Ang kabuuang kawalan ng pananagutan ay nakakahilo. Wala silang pakialam na dinurog nila ang puso ko. Ang tanging pakialam lang nila ay dahil sa wakas ay hinuhusgahan na sila ng mundo dahil doon. Makinig kang mabuti, ma. Sabi ko. Binaba ang boses ko sa isang nakakamatay at hindi matinag na bulong. Pinadalhan ko kayo ni Papa ng humigit kumulang 4.25 milyong piso sa nakalipas na 5 taon para saluhin ang mga palpak ninyong investment at ang mga pagkakamali ni Daphne. Ituring ninyo ang perang ninakaw ni Bowen bilang inyong final severance package. Tapos na ang transaksyong ito. Huwag niyo na ulit tatawagan ang numerong ito. Wala na akong pamilya. Ibinaba ko ang tawag at agad na binulak ang numero niya kasama ang numero ng tatay ko. Inilapag ko ang phone nang nakadapa sa mesa. Tapos na. Ang phantom limb ng pamilya ko ay tuluyan nang naputol. Huminga ako ng malalim. Naghahanda na bumalik sa pag-review ng corporate audit files na naka-assign sa akin. Pero bago pa man dumampi ang mga daliri ko sa keyboard, isang anino ang tumakip sa mesa ko. Napatingala ako. Nakatayo sa pintuan ng opisina ko ang isang lalaking hindi ko nakita sa halos 8 taon. Matangkad siya. Suot ang isang matalim at custom-tailored na dark suit na hindi masyadong maitago ang pambihirang at tila predator na kilos niya. Medyo mas mahaba na ang buhok niya kaysa sa naaalala ko. Ang mga mata niya ay matalas at analytical. Sinusuri ang opisina ko sa loob ng isang bahagi ng segundo bago idinikit ang tingin sa akin. Hinandle mo ang drama sa pamilya mo nang may impresibo at surgical na precision, Sloan, sabi ng lalaki. Ang boses niya ay isang mababa at makinis na baritone na nagpadala ng agaran at hindi mapigilang kilabot sa gulugod ko. Pero na-miss mo ang isang backdoor Trojan sa sarili mong home network. 3 linggo ko nang piniping ang firewall mo para lang mapansin mo ako. Nakatitig ako sa kanya. Ang puso ko ay tumigil sa dibdib ko. Kieran, bulong ko. Si Kieran ay isang alamat sa cybersecurity underworld. Nagkasama kami sa trabaho sa isang highly classified intelligence firm noong nagsisimula pa lang ako sa karera ko. Isa siyang master hacker, isang digital ghost na kayang pasukin ang anumang sistema sa mundo at ang kaisa-isang tao na ang talino ay tunay na nagpapasindak sa akin. Naglaho siya ilang taon na ang nakararaan matapos ibunyag ang isang malaking government surveillance program. Pumasok siya sa opisina, ang glass door ay sumara sa likuran niya na may mahinang hiss, agad na ginawang soundproof ang kwarto. Naglakad siya palapit sa mesa ko at ibinagsak ang isang mabigat at encrypted na black hard drive sa salaming ibabaw. Hindi mo naman siguro talaga inisip na nilipat ka ng mga executive sa Helix papuntang Singapore, ginawang senior director, at binigyan ka ng luxury penthouse dahil lang magaling kang maghanap ng nawawalang budget funds. Di ba? Tanong ni Kieran,
isang mapanglaw, at walang tawang ngiti ang sumilay sa labi niya. Tiningnan ko ang hard drive bago tumingin pabalik sa mukha niya. Ang realidad ng sitwasyon ay nagsimulang mag-click sa isip ko, malamig at nakakatakot. Ang masked IP address na sumubok pumasok sa network ko. Ikaw yon. Tumango siya ng isang beses. Sinusubukan kitang binalaan. Ang asawa mo, nangungupit lang ng barya. Pero ang mga taong nagpapatakbo ng kumpanya mo ngayon, nagnanakaw sila ng data sa global scale. Espesipiko kanilang ni-recruit papuntang Singapore dahil ang forensic signature mo ang tanging malinis na kayang magtakip sa mga bakas nila. Ang mababaw at toxic na drama ng pamilya ko ay agad na naglaho at naging walang halaga. Ang pagtataksil ng asawa at kapatid ay masakit, oo. Pero ang nakaupo ngayon sa harapan ko ay isang revelasyon na nagbabantang kalasin ang isang international corporate conspiracy. Hindi na lang ako isang babaeng tumatakas sa masamang kasal. Isa na akong piraso ng chess na gumagalaw sa isang board na hindi ko man lang alam na umiiral. Bakit ka lumapit sa akin? Tanong ko. Ang profesional kong instincts ay agad na nangibabaw. Ang boses ko ay matatag sa kabila ng adrenaline na rumaragasa sa katawan ko. Sumandal si Kieran paharap. Idinikit ang dalawang kamay sa mesa ko. Inilalapit ang mukha niya ng mapanganib sa akin. Dahil Sloan, ikaw ang kaisa-isang tao sa mundong ito na sapat ang talino para tulungan akong sunugin ang buong korporasyong ito hanggang sa maging abo. Kasali ka ba? O gusto mong bumalik at mag-alala sa Instagram account ng kapatid mo? Malinaw ang pagpipilian. Kasi simula pa lang ng tunay na laro. Kapag humupa na ang alikabok ng nakaraan mo, matapang ka ba para humakbang sa apoy ng kinabukasan mo? 3 buwan ang lumipas. Ang 1/4 ng taon ay pakiramdam na isang walang katapusang panahon kapag tuluyan mong nire-write ang code ng sarili mong buhay. Nakatayo ako sa malaking open concept na kusina ng penthouse ko sa Singapore, isang espasyo na ang buwanang bayad ay mas mahal pa kaysa sa una kong bahay sa Pilipinas. Ang mga floor-to-ceiling na bintana ay nag-aalok ng malawak na panoramic view ng kumikinang na harbor at ng malalaking super trees ng Gardens by the Bay na iilawan ng matingkad na purple at green laban sa langit sa gabi. Suot ko ang isang tailored silk pantsuit. May hawak na baso ng tunay at autentikong vintage champagne, nire-review ang isang highly classified data matrix sa tablet ko. Nag-upgrade ang buhay ko sa bawat posibleng aspeto. Pinamumunuan ko ang isang shadow investigation kasama si Kieran. Kinakalas ang isang napakalaking illegal na data mining operation na nakabaon ng malalim sa Helix Corporation. Nakakatulog ako ng 8 oras gabi-gabi. Tumigil na ako sa pagkagulat kapag nagbabuzz ang phone ko. Ako ay, sa unang pagkakataon sa buong adult life ko, ganap at masidhing malaya. Nag-vibrate ang phone ko sa marble counter. Isa itong restricted international number. Karaniwan, automatiko itong ire-reject ng custom firewall ko. Pero pansamantala kong ibinaba ang mga filter para makatanggap ng secure drop mula sa isa sa mga informant ni Kieran. Pinindot ko ang accept at nilagay ito sa speaker. Hello, sabi ko. Ang boses ko ay formal at maautoridad. May isang mahaba at nanginginig na katahimikan sa kabilang linya. Tunog lang ng mabigat at hirap na paghinga at ang mahinang tunog ng mga sasakyan sa EDSA o highway sa background. Sloan. John Vermeeses. Ang boses ay maliit, basag, at ganap na walang bakas ng arogante at malanding kumpiyansa na daladala nito noon. Inabot ako ng buong 3 segundo para makilala ito. Si Daphne. Hindi ko agad ibinaba. Isang klinikal at halos siyentipikong kuryosidad ang pumigil sa daliri ko na nakalutang sa screen. Gusto kong marinig kung ano ang eksaktong tunog ng ganap na pagkatalo. Anong kailangan mo, Daphne? Tanong ko. Ang tono ko ay ganap na patag. Walang inaalok na init o pagkapamilyar. Isang nasasakal na hikbi ang umalingaw-ngaw sa speaker. Please, wag mong patayin. Please, Sloan, wala na akong ibang matawagan. Sina mommy at daddy. Hindi na sinasagot ang mga tawag ko dahil sinisisi nila ako sa pagkawala ng membership nila sa country club. Kailangan nilang lumipat sa mas maliit na kondo dahil sa laki ng binabayaran sa abogado. Fascinating, sabi ko, humigop ng champagne. Pero hindi ko na problema yan. Sloan, nagmamakaawa ako, iyak ni Daphne, nababasag ang boses sa tunay na panik. Nagtatrabaho ako sa night shift sa isang 24-hour na karinderya, diner. Nakasuot ako ng polyester uniform na amoy mantika. Binenta ko na ang lahat. Yung sasakyan ko, yung mga bag, lahat.
Hinahabol pa rin ako ng bangko para sa utang ng LLC dahil inilaglag ako ni Bowen. Ang marinig ang tungkol kay Bowen ay nagpaningkit ng mata ko. Nasaan ang love of your life? Nawala na ba ang spark nang mag-decline ang mga ninakaw na credit cards? Iniwan niya ako nung araw na nasisante siya. Sigaw ni Daphne. Ang pait ay tuluyan ng dumaloy kasama ng mga luha. Sinisisi niya ako sa pagsira sa karir niya. Sabi niya minanipula ko raw siya. Nakatira siya ngayon sa isang murang motel sa labas ng Maynila, nahaharap sa mga kasong kriminal, at sinabi niya sa mga prosecutor na ako raw ang mastermind ng pagnanakaw para lang makakuha siya ng plea deal. Baka makulong ako, Sloan. Ang poetic justice ng lahat ng ito ay halos masyadong perpekto. Dalawang linta na nag-aaway matapos mawala ang host na kinakapitan nila. Si Bowen ay isang duwag hanggang sa huli. Itinapon sa mga lobo ang babaeng dahilan ng pagsira niya sa kasal niya para lang isalba ang sariling balat. At si Daphne, ang paboritong anak na akala ay hindi magagalaw, ay sa wakas natuklasan na walang pakialam ang totoong mundo sa Instagram aesthetic mo kapag nakagawa ka ng federal fraud. Sobrang sorry, Sloan. Hagulgol ni Daphne, isang desperado at nakakaawang tunog. Ang sama-sama ko. Inggit na inggit lang talaga ako sa'yo. May career ka, may respeto ka, may pera ka, at gusto ko lang maramdaman na importante ako. Please, kilala mo ang mga pinakamagagaling na abogado. May pera ka. Parang awa mo na. Umuwi ka at tulungan mo ako. Gagawin ko ang lahat. Magiging katulong mo ako. Iligtas mo lang ako. Naglakad ako papunta sa bintana. Nakatingin sa pababa sa maliwanag at pumipintig na mga ilaw ng syudad. Milyon-milyong tao, milyon-milyong buhay, lahat patuloy sa pag-usad. Naisip ko ang red wine na bumaon sa rag ko. Naisip ko ang mga tao ng emotional manipulation, ang gaslighting, ang palaging nakakasakal na pakiramdam na hindi ako magiging sapat maliban na lang kung ako ang nagbabayad ng lahat. Daphne, sabi ko, ang boses ko ay bumaba sa isang mababa at ganap na kalmado na nag-utos ng buong katahimikan sa kabilang linya. Hindi ka tumawag dahil nagsisisi ka sa ginawa mo sa akin. Tumawag ka dahil nagsisisi ka, na nagdudusa ka sa mga naging kahihinatnan. Gusto mo ng tagapagligtas, hindi ng ate. Hindi. Sloan, Pexman. Sasabihin ko ito ng isang beses lang, pagputol ko, ang tono ko ay humihiwa sa mga protesta niya, parang isang surgical scalpel. Ikaw ang pumili niyan. Ininom mo ang alak ko. Natulog ka sa kama ko. At buong pagmamalaking sinabihan mo akong mamatay ako sa inis. Kaya umalis ako. At nagtayo ako ng imperyo, habang ikaw, nagtayo ka ng sarili mong kulungan. Wala akong nararamdamang awa para sa'yo. Wala akong nararamdamang galit para sa'yo. Wala akong nararamdamang kahit ano para sa'yo. Sloan, please. Kapatid mo ko, sigaw niya. Isang huling desperadong pagkapit sa koneksyong siya mismo ang tuluyang sumira. Wala akong kapatid, sabi ko. Pinindot ko ang pulang end call button. Agad kong pinasok ang network settings ko at permanenteng binolak ang buong area code ng Pilipinas. Ang katahimikan na pumuno sa penthouse ay hindi mabigat o malungkot. Ito ay dalisay. Ito ang katahimikan ng isang bahay na sa wakas ay tuluyan ng nawalisan ng alikabok at kalat. Ibinaba ko ang phone, tinalikuran ang nakaraan, at naglakad papunta sa mesa ko para maghanda sa totoong digmaan na naghihintay sa akin bukas ng umaga. Naranasan mo na bang putulin ang koneksyon sa isang tao ng buong buo kaya tila ba tumigil na silang umiiral sa isipan mo? Ang madaling araw sa Singapore ay sumilay sa horizon na parang isang basag na piraso ng makinang nagintong salamin, hinuhugasan ng kalangitan ng matingkad na kulay ng magenta at amber. Nakatayo ako sa malawak na balcony ng penthouse ko. May hawak na umuusok na tasa ng itim na kape. Pinapanood ang syudad sa ibaba na gumising at simula ng walang tigil at ritmikong pagtibok nito. Makapal na ang hangin dahil sa humidity, pero pakiramdam ko'y napakalinis nito sa baga ko. Sa unang pagkakataon sa 32 taon ng pag-iral ko, ang isipan ko ay buong-buong akin. Wala nang mga natatarantang text message na humihingi ng emergency funds para sa mga gawa-gawang krisis. Wala nang mga passive-aggressive na komento tungkol sa dedikasyon ko sa karera ko. Wala nang asawa na palihim na nagagalit sa tagumpay ko habang sabay na namumuhay ng marangya mula sa mga bunga nito. Pinutol ko ang mga may sakit na bahagi ng buhay ko. At habang ang proseso ay malupit at napakasakit, ang paggaling ay mapatutunayang isang milagro. Humigop ako ng dahan-dahan sa mapait na kape, hinahayaan ang caffeine na patalasin ang focus ko.
Ang madramang pagguho ni na Daphne at Bowen ay hindi na isang malaking kaganapan sa isip ko. Ito ay isa na lamang administrative footnote, isang isinarang file sa archive ng personal kong kasaysayan. Kasalukuyan nilang binabagtas ang malupit at walang awang makinarya ng legal system, nahaharap sa napakalaking utang, pampublikong kahihiyan, at posibleng pagkakakulong. Habang ako, nakatayo sa tuktok ng mundo, pinamumunuan ang isang multi-million-dollar na audit division. Ang mabigat na glass door sa likuran ko ay bumukas ng may mahinang pneumatic hiss. Lumabas si Kieran sa balcony, may hawak na dalawang makapal at heavily encrypted na electronic tablets. Mukha siyang pagod. Ang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata niya ay patunay na 48 oras na siyang gising sa pag-compile ng data. Pero ang matalas at tila predator niyang mga mata ay nag-aapoy sa isang matinding enerhiya. "Good morning, partner," sabi ni Kieran. Ang boses niya ay isang mababang ugong sa ibabaw ng ingay ng syudad sa ibaba. Iniabot niya sa akin ang isa sa mga tablet. Ibinaba ko ang mug ng kape ko sa glass railing at kinuha ang device. Ang screen ay puno ng napakakomplikadong data structures, offshore account routing numbers, at isang sapot ng mga corporate shell companies na nagpamukha sa nakakaawang LLC ni Daphne na parang tindahan lang ng lemonade ng isang bata. "Ano tong tinitingnan ko, Kieran?" Tanong ko. Ang professional instincts ko ay agad na gumana. Ang mga mata ko ay nag-scan sa mga dokumentong heavily redacted. "Iyan ang core architecture ng Project Seagent," sagot ni Kieran. Sumandal sa railing at tumingin sa harbor. Ang global data mining operation na patagong pinapatakbo ng Helix. Pero sa wakas, nakrack ko na ang primary funding source kagabi. Sinundan ko ang trail ng pera pabalik sa tatlong magkakaibang offshore tax havens at pahiwatig ko. Mabilis na nag-scroll sa mga financial logs. Lumingon si Kieran, isang mapanglaw at walang tawang ngiti ang naglalaro sa labi niya. Ang pangunahing korporasyon na naglalaban ng benta sa data para sa Helix ay isang napakalaki at napakamakapangyarihang public relations conglomerate na nakabase sa Pilipinas, partikular na sa BGC. Tumigil ako sa pag-scroll. Ang daliri ko ay matigas na nakalutang sa screen. Ni-zoom ko ang corporate charter document na nakadisplay sa tablet. Binasa ko ang pangalan ng parent company at ang dugo ko ay naging purong yelo. Ito ang dating firm ni Bowen. Ang mismong public relations firm na pinadalhan ko ng whistleblower documents. Ang firm na sumisante sa kanya at nagsampa ng kaso laban sa kanya dahil sa pagnanakaw ng diamond necklace. "Sinasabi mo ba sa akin?" Sabi ko. Ang boses ko ay bumaba sa isang matigas na bulong na ang PR firm ng ex-husband ko ay aktibong naglalaban ng bilyon-bilyong piso sa illegal na data revenue para sa korporasyong pinagtatrabahuhan ko ngayon? Dahan-dahang tumango si Kieran. Eksakto. Ang pagnanakaw na ginagawa ni Bowen, yung 4.25 milyong piso na kinuha niya sa'yo, wala yon. Barya lang yon. Pero dahil ipinasa mo ang napakalaking forensic dossier na yon sa HR department nila, aksidente mong nagulat ang board of directors. Nagkukumahog sila ngayon na takpan ng mga bakas nila dahil akala nila alam mo ang tungkol sa mas malaking operasyon. Ang realidad ay tumama sa akin ng may puwersa ng isang pisikal na suntok. Agad na sinundan ng isang umaapaw at nakakakuryenteng kilig ng purong adrenaline. Ang maliit na paghihiganti sa asawang nagtaksil at sa kapatid kong narcissist ay napakaliit kumpara rito. Sa paggiba sa sarili kong bahay, aksidente kong nasipa ang pundasyon ng isang malaking international criminal syndicate. Akala nila isa lang akong bitter na ex-wife na naghihiganti. Hindi nila na-realize na inimbitahan nila ang isang master auditor sa mismong gitna ng kanilang vault. Ipinadala nila ako sa Singapore para maging abala, para gamitin ang malinis kong reputasyon bilang kalasag, bulong ko, nakatitig sa data. At ngayon, sabi ni Kieran, humakbang papalapit, ang presensya niya ay naguutos at matindi. "Gagamitin natin ang posisyon mo para sistematiko silang gibain mula sa loob palabas. Minaliit ka nila, Sloan, tulad ng ginawa ng pamilya mo. Ipakita natin sa kanila kung ano ang mangyayari kapag kinalaban mo ang babaeng marunong magbasa ng numero." Tumingin ako sa maliwanag at sumisikat na araw na sumasalamin sa Singapore Harbor. Ang takot ay tuluyan ng nawala. Ang pag-aalinlangan ay nawala. Ako si Sloan. Isa akong corporate fraud investigator. At kakatagpo ko lang ng pinakamalaki at pinakamapanganib na kaso sa buong buhay ko. Pinatay ko ang screen ng tablet at tinitigan si Kieran ng diretso sa mata.
Isang mabagal at labis na mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mukha ko. Sunugin natin sila hanggang sa maging abo, sabi ko. Ang laro ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol na sa lubos at walang halong kapangyarihan. At hawak ko ang lahat ng winning cards. Minsan, ang pinakamalupit na parusa ay hindi ang pagsira sa isang tao gamit ang sarili mong mga kamay, kundi ang pag-iwan sa kanila para sirain nila ang sarili nila sa pamamagitan ng kanilang kasakiman at katangahan. Pinalkong tinalikuran ang sarili kong dugo at laman para sa lubos na kalayaan at pinanood mula sa malayo habang nalulunod sila sa nakakatakot na gulo na sila mismo ang gumawa. Ano ang masasabi mo? Ang desisyon ko ba na talikuran at putulin nang tuluyan ang lahat ng koneksyon ay malupit o isa itong perpekto at nararapat na kabayaran para sa katapatang walang hiyang pinagkalakan? Maraming salamat sa pakikinig sa buong kwentong ito. Kung nakaka-relate ka sa paglalakbay ni Sloan, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-on ang notifications para suportahan ang channel. I-comment mo sa ibaba ang I'm Win bilang secret signal na nanood ka hanggang dulo at ire-replyan ko bawat isa sa inyo hanggang sa susunod na madramang kwento.